Siya ay isang batang henyo na may maliwanag na kinabukasan at magandang kasintahan, na namumuhay sa pangarap na buhay. Ngunit nagbago ang lahat ng ito nang siya ay paalisin sa kanyang partido at mapilitang muling magsimula mula sa simula. Kaya naman, nagtipon siya ng isang grupo ng mga outcast at pinamunuan sila upang maging pinakamalakas na party ng triplets sa buong mundo. Nagsisimula ang kwento sa pagbabago ng buhay ni Nick nang baligtarin ito nang siya ay palayasin mula sa kanyang partido na tinatawag na Masters of War ni Argus, na kanyang itinuturing na ama. At parang hindi pa sapat iyon, ang tinatawag niyang kasintahan ay nagtaksil at nakipaghiwalay din sa kanya sa mismong araw na iyon. Ang kawawang lalaki ay nakaupo sa isang fountain sa ulan, lubos na nababasa at masyadong nasaktan para magbigay pansin. Naaalala niya ang laban nila ni Argus kung saan tumanggi siyang patawarin ng isang lalaking nagngangalang Garrison na tumakas kasama ang lahat ng kanilang pinaghirapang pera para lang mapabilib ang isang random na babae. Binaliktad ito ni Argus at tinawag siyang makasarili at sinabihan na hindi siya bagay maging manlalakbay. Pinapaalala niya sa kanya kung paano siya tinanggap noong bata pa lang siya at sinasabihan siyang maghanap ng ibang lugar kung saan siya talagang nababagay. Habang halos bumagsak na siya, isang batang babae na may asul na buhok ang lumitaw na may hawak na payong. Sabi niya mukha siyang asong gala at basta na lang siyang binigyan ng tiket para sa konsyerto ng kanyang idolo. Tinitigan siya ni Nick at sinabing hindi siya mukhang anumang idolo, pagkatapos ay tinanong kung bakit pa siya narito. Sabi ng dalagita, nagsisimula pa lang siya at ang pagpapasaya sa mga tao ay bahagi ng kanyang trabaho at hilig. Binibigay niya sa kanya ang kanyang payong at nagmamadaling umalis, humihiling sa kanya na dumalo sa kanyang konsyerto. Ayaw pumunta ni Nick pero napunta pa rin siya sa palabas ng babaeng nagngangalang Agat. At bago pa niya malaman, nagiging isang hardcore idol otaku siya na ginagastos ang lahat ng kanyang ipon sa bawat piraso ng merchandise na makuha niya. Sa paghahangad na kumita pa para matustusan ang kanyang tapat na pamumuhay bilang otaku, nagpunta ang lalaki sa guild ng mga adventurer at nagsimulang maghanap ng mga baguhan upang bumuo ng bagong koponan. Doon nakita ni Nick ang isang lalaki at sinubukang lapitan, pero sa sandaling gumawa siya ng hakbang, nagkunwari itong walang alam at sa huli, hindi nakipag-usap si Nick sa kahit sino. Pagkatapos masayang sayangin ang lahat ng oras na iyon, naghihila siya ng sarili papunta sa isang taberna at nag-order ng pinakamurang bagay sa menu para lang maiwasan ang mamatay. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang nagtatawanan ang lahat, at nagtanong sa sarili kung makakatawa pa ba siyang muli ng ganoon. Doon pumasok ang tatlong manlalakbay at umupo sa kanyang mesa. Sa tingin niya baka may party, pero dahil ni isa sa kanila ay hindi man lang nag-abala na magsalita, naisip niya na lahat sila ay loner, katulad niya. Isa sa mga tagapaglakbay na iyon ay isang magaling ngunit elegante ang itsurang gumagamit ng mahika, at base sa kanyang kristal na tungkod at makulay na damit, naisip ni Nick na isa siyang maharlika. Pagkatapos tumitig sa kanya ng kaunti, lumipat ang kanyang mga mata sa isang lasing na kleriko na mukhang pinatalsik na sa kanyang simbahan. Pagkatapos ay bumaling siya sa ikatlo na isang batang babae mula sa lahi ng dragon. Sinusubukan ni Nick na ngitian siya ng palakaibigan, pero nakaupo lang siya doon na may parehong seryosong mukha na hindi man lang kumukurap. Sa sandaling iyon, dumating ang kanilang mga inumin. Nalulungkot si Nick at nagsisimulang mawala ng pag-asa, iniisip na kahit sino pa ang kanyang kaibiganin ay magtataksil lang sa kanya, at nagtataka kung makakapagtiwala pa ba siya muli sa sinuman. Ininom niya ang buong inumin sa isang lagok lang at ibinagsak ang baso sa mesa, para lang marinig na ginawa rin ng iba ang eksaktong bagay habang sabay-sabay silang sumisigaw na hindi rin sila makapagtitiwala sa sinuman. Nanginag sila at nagkatitagan sa isa't isa sa ganap na pagkabigla. Ang mayaman na batang babaeng salamangkero sa kanila, na nagngangalang Chana, ay nagsimulang magbahagi ng kanyang kwento. Isang araw matapos magpalabas ng isang salamangkang parang kidlat, na sa mundong ito ay nangangahulugang pagsasama ng mahika ng tubig at hangin, pinuri siya ng kanyang guro sa paaralan. Nasisiyahan siya ng labis at nagmamadaling pumunta para sabihin sa kanyang kasintahan na si Alex ang kanyang pag-unlad. Doon niya nakita ang lalaking nakaupo kasama ang isang random na babaeng nagngangalang Lynn. Umupo siya sa tabi niya, napakabait para hindi man lang mapansin na niloloko siya ng kanyang lalaki,
at masayang ibinabahagi kung paano nagustuhan ng kanyang guro ang kanyang kapangyarihan sa kidlat. Pero pagkatapos ay napansin na niya sa wakas ang batang babae sa tabi niya at tinanong kung sino ito. Bigla na lang, sinimulan siyang akusahan ng kanyang fiancé na binubuli niya si Lin sa paaralan, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagmumura, sinasabing ang ginagawa lang niya ay magyabang tungkol sa kanyang mahika. Bigla siyang nagalit, sinasabing palagi siyang minamaliit dahil sa kanya, at doon mismo ay pinutol niya ang pagtatalaga, iniwan siya sa lugar na iyon at pinakasalan si Lin sa harap niya. Pagkatapos ng klase ni Chana, nagsimulang maghanap ng trabaho ang mahirap at wasak na puso ng batang babae, ngunit saan man siya pumunta, tinatanggihan siya ng mga tao, sinasabing ang isang marangal na babae na tulad niya ay masyadong malambot para sa tunay na trabaho. Matapos tanggihan sa bawat lugar na subukan niya, napunta si Chana sa isang kerhan at kahit papaano ay nanalo sa kanyang unang ilang taya, kumita ng malaking halaga kaagad. Agad siyang nahumaling, pero hindi nagtagal ay nawala ang lahat sa kanya at nagtapos siyang walang pera, halos hindi na makabayad ng upa. Sinubukan niyang maghanap ng makakasama sa pakikipagsapalaran, ngunit sinumang makakita sa kanya ay natatakot sa mabangis at walang emosyong mukha niya. Sinusubukan pa nga niyang pilitin ang ngumiti, pero walang epekto, at dahil wala na siyang natitirang swerte, napunta siya sa table ng ito at umupo sa tabi ni Nick. Pagkatapos ay humarap si Nick sa lalaking kleriko, na ang pangalan ay Zen, at nagtanong tungkol sa kanyang kwento. Sabi ni Zen, dati siyang kleriko sa isang maliit at walang pangalang lungsod. May isang maliit na batang babae na nagngangalang Meryl na tumutulong sa kanya sa pagtitipon ng mga damo kapalit ng kaunting pera. Normal lang ang lahat hanggang sa isang araw biglang nagkagusto sa kanya ang dalaga at hinawakan pa ang kamay nito, humihiling na pakasalan siya. Marahang tumanggi si Zen, sinasabing siya ay isang lalaking may pananampalataya at hindi maaaring magpakasal, ngunit sa sandaling tumanggi siya sa alok na kasal sa batang babae, biglang umiyak ang dalaga at tumakbo palayo habang umiiyak, tinatawag siyang jerk, habang nawawala. Ilang araw pagkaraan, habang malapit ng maging mataas na kleriko si Zen, biglang dumating ang mga gwardya na hinahanap siya, kasama si Meryl na nakatayo sa likod nila, mukhang may masamang nangyari sa kanya. Nagmamadaling lumapit si Zen sa kanya, ngunit pinigilan siya ng mga gwardya, pinipigilan siya. Inakusahan siya ng dalagitan ng ilang malulubhang krimen, at bago pa siya makapagpaliwanag, ikinulong na si Zen. Ginugol niya ang susunod na 3 buwan sa kulungan, at nang sa wakas ay palayain siya, ipinatapon siya habang lahat ay tinatawag siyang pervert. Pagkatapos mapalayas, natagpuan ni Zen ang sarili sa isang bahay pahingahan, kung saan siya nanatili kasama ang isang babae. Doon ay tinulungan niya ang ginang na maibsan ang sakit sa likod nito, at bilang kapalit ay pinayuhan siya nito na bisitahin ang lungsod ng labyrinth at maging isang adventurer. Ipinaliwanag ni Zen na ganito siya naging babero at kalaunan ay napadpad sa tabor ng ito. Sa pakikinig sa kwento nilang dalawa, sinabi ni Nick na hindi siya makapaniwala sa sinasabi nila at tinanong kung ganoon din ang nararamdaman nila. Gayunpaman, sinabi ni Zen na tatalunan niya ang hari ng mga demonyo. Humarap si Nick sa Dragon Ian, na ang pangalan ay Kern, at hiniling sa kanya na ibahagi rin ang kanyang panig. Sumagot lang siya ng pasiga na may mahalagang bagay na ninakaw sa kanya, at mas masahol pa, ng taong pinakamahalaga sa kanya. Pagkatapos, isinisiwalat ni Nick ang kanyang nakaraan, ipinapaliwanag kung paano siya iniwan ng isang babaeng nagngangalang Claudine at kung paano niya nalaman na ginagamit lang siya nito sa lahat ng panahon. Biglang nagising si Nick at nakita ang sarili na nakabaligtad, nakadikit ang mukha sa sahig. Nagiging malinaw na silang lahat ay natutulog sa iisang kwarto. Mabilis siyang bumangon, ginaising silang lahat, at sinabihang umalis, para lang mapagtanto na hindi naman niya lugar iyon. Pagkatapos ay kalmadong sinabi ni Jenna sa kanya na siya ang dapat umalis, dahil sa kanya ang lugar na iyon. Mamaya ng umagang iyon, naglakad-lakad ang 4 na talunan papasok sa guild, nakatingin sa isang batang receptionist na parang may utang ito sa kanila. Dumating ang isang matandang babae mula sa guild, pinagalitan sila dahil pinaiyak nila ang cute na receptionist. Nakilala niya si Nick mula sa Masters of War at sinimulang tingnan ang kanilang guild registration form.
Tinuro niya si Curran at binanggit na siya ang sikat na survivor girl na tila bumalik ng buhay matapos mag-solo sa isang C-rank dungeon. Idinagdag niya na ang pinakamahalagang bagay para sa mga manlalakbay ay ang manatiling buhay at tinanong niya ang pangalan ng kanilang grupo. Buong pagmamalaking sumagot si Nick na survivor, at ngumiti, sinasabing anuman ang mangyari, sisiguraduhin nilang makabalik silang buhay. Sinang-ayunan din ng iba ang pangalan at sumigaw ng kanilang bagong pangalan ng partido. Pagkatapos nilang matapos ang pagpaparehistro, nagbanggit si Nick ng 3 patakaran para sa kanilang bagong grupo, kabilang ang hindi kailanman pakikialam sa mga libangan ng bawat isa, palaging pagbabantay sa pera, at anuman ang mangyari, kailangan nilang lahat ay makabalik ng buhay. Sa halip na hayaan ang isang tao lang ang humawak sa pera, iminungkahi ni Nick na magtulungan silang lahat sa pag-iipon nito. Habang ipinapaliwanag kung paano nila gagawin iyon, nagkatawanan at nagbiruan sila na si Nick ang pinakamasama sa pagbubukas ng kahilera. Doon tumingin si Zem sa kanya at tinanong kung bakit siya masyadong paranoid tungkol sa bahagi ng pera, kung saan nagbahagi si Nick ng kaunti sa kanyang nakaraan para ipaliwanag. Dagdag pa ni Zem, gusto ni Nick na magtiwala at magduda sila sa isa't isa ng sabay, na para kay Curran ay medyo nakakainis. Gayunpaman, lahat sila ay nag-uusap kung gaano nila nais na makapagtiwala muli sa isang tao, ngunit nagkasundo na manatiling mapag-alinlangan muna para sa kanilang sariling kapakanan. Ang grupo ay nagtungo sa Sticky Aqueducts, na naging isa sa 3 labyrinth na pinapayagan silang galugarin habang nakakulong sa kanilang panimulang rango na G. Si Nick ang nanguna at ipinaliwanag na kapag nagawa nilang malampasan ang 2 piitan, mapopromote sila sa F-rank. Binanggit din niya kung paanong ang mga partikular na piitan na ito ay parang mga lugar ng pagsasanay para sa mga baguhan upang masanay sa buong gawaing pakikipagsapalaran. Habang patuloy si Nick sa kanyang lektura, bigla siyang nakatapak ng isang bagay ngunit sa kanyang swerte, hindi ito nagtapos na isang bitag. Doon niya ipinakilala ang unang biktima ng grupo ng mga nakaligtas, na nagkataong isang maliit at tila walang panganib na slime na kumakain ng mga damo. Hindi maiwasan ng lahat na mapansin kung gaano ka-adorable ang maliit na bagay na ito, ngunit ipinaliwanag ni Nick na kahit mukhang hindi naman nakakatakot ang malambot at cute na nilalang na ito, maaari itong maging malaking banta na maaaring magsimulang kumain ng baka kung makalusot ito sa isang sakahan. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila kung paano haharapin ang isang slime at lubos na nagulat ang lahat ng walang pakundangan niyang kinuha ang core nito, at iyon lang ang kailangan. Tinapos niya ito sa pagsasabi sa kanila na siguraduhin kolektahin ang lahat ng kristal na iyon dahil ipapalit ang mga ito sa pera sa bandang huli. Sa kanilang pagpunta sa tuktok, tinutukso ni Zem si Chana sa pagtatanong kung ang pagsali niya sa partido ay sugal lang para sa kanya, na nagdulot ng kanyang pagprotesta habang nagrereklamo kay Nick na nilalabag ni Zem ang patakaran sa pamamagitan ng pakikialam sa kanyang negosyo. Umiti si Nick at tahimik na nagtataka kung talagang tamang desisyon ang pagbuo ng partidong ito. Sinubukan ni Zem na patayin ang isang slime at inamin na medyo mali ang pakiramdam niya na kitilin ang buhay ng isang nilalang. Lahat ay nagtatangkang kumbansihin siya, at lahat sila ay nagtatapos sa pagtatalakay kung bakit umaatake pa nga ang mga halimaw sa mga tao, kahit walang talagang nakakakuha ng malinaw na sagot. Pinapaalalahanan sila ni Nick na manatiling alerto, at sinabi ni Chana na ang tanging pagbabagong nakita nila sa mga slime sa ngayon ay naging mas mabilis ang mga ito. Pagkatapos ay nagyayabang siya kung paano niya minsan natalo ang mga orc at goblin, ngunit pagkatapos noon ay natisod siya, at casual na binanggit ni Nick na ang mga slime dito ay nagpaputok ng malagkit na likido at halos kasing mad-ulash ng balat ng saging. Nahiya ang salamangkere matapos magkamali at mabilis na nagpalabas ng icicle dance sa kanyang galit, ngunit nagkamali siya at aksidenteng itinira ito kay Curran na bahagyang nakailag gamit ang kanyang espada. Tinanong ni Chana kung okay lang siya at humingi ng paumanhin, pero naging malamig si Curran at sinabihan siyang mag-ingat, na nagtatalo na baka siya naman ang susunod na makasugat sa kanya nang hindi sinasadya. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng pagkakabiyak sa kanilang bagong nabuong ugnayan at nagsimulang iwasan ng 2 batang babae ang isa't isa. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa pinakamataas na palapag ng piitan kung saan muling pinaalalahanan ni Nick ang lahat na manatiling alerto. Doon nakita ni Zem ang isang malaking halimaw na may uhog at sinabi ni Nick sa kanila na ito ang boss ng piitan.
Nang marinig iyon, biglang sumugod ang salamangkera sa halimaw, sinasabing kaya niyang talunin ito ng mag-isa, ngunit nagdulot lamang ng ganap na gulo. Nagtapos ang party sa paglalaban ng kanilang mga damit sa tabi ng ilog pagkatapos ng gulo. Ipinaliwanag ni Nick kung paano tumutugon ang mga higanteng slime sa malakas na mahika sa pamamagitan ng pagkalat ng slime sa lahat ng dako. Pagkatapos ay sinabi niya kay Zem na nasa likod siya at dapat siyang umasa sa iba para protektahan siya. Tinanggal ni Nick ang kanyang baluti at inihayag ang lahat ng kanyang lakas at kahinaan, kahit na inamin niyang wala siyang alam sa mahika. Nang tanungin siya ng iba kung bakit napakarami niyang sinasabi, sinabi niya sa kanila na kung mas maiintindihan nila ang isa't isa, baka makatulong ito sa pagbuo ng tiwala. Nagbigay siya ng maikling pep talk, sinubukang pasiglahin ang kanilang loob at panatilihin silang motibado. Nang marinig ito, sa wakas ay nagbukas si Zem at ibinahagi rin ang kanyang sariling lakas at kahinaan. Tumayo si Chana sa harap ni Kern, yumuko bilang paghingi ng paumanhin, at pagkatapos ay ipinakita rin ang kanyang mga lakas. Tila lamambat ang puso ng Dragonoid sa kilos na ito at nang umupo si Chana at nagsimulang maging malamig, bumahing si Kern na nagpalabas ng maliit na baga patungo sa kanya upang magsimula ng apoy at magpainit sa kanya, bagaman nagbibiro siyang sinubukan niyang sunugin siyang buhay ngunit nagkamali. Tila sa wakas ay nagkaayos na ang dalawa dahil sa maliit na sandaling iyon. Susunod, nagtungo ang ating mga bayani sa Goblin Forest, kung saan ipinaliwanag ni Nick na karaniwang mahina ang mga halimawang ito hanggat walang sinumang napapaligiran ng buong kawon. Sa sandaling iyon, biglang lumundag ang isang goblin at inatake si Zem nang walang babala, ngunit sa kabutihang palad ay nagawa niyang iwasan ang atake. Mabilis na sumugod si Nick at tinapos ang nilalang. Pagkatapos nito, haharapin ng mga nakaligtas ang buong kawon ng mga goblin, karamihan sa mga ito ay si Nick mismo ang nagpatay. Doon ipinakita ni Chana ang kanyang kakayahang makakita ng mga bagay. Sa kanyang husay, itinuturo ni Chana na isa sa mga halimaw ay may sobrang daming mahika para lang maging ordinaryong goblin. Sinabi ni Nick sa koponan na malamang ay isang ogre ito, na isang evolusyonaryong anyo ng isang hobgoblin. Sandaling pinag-isipan ng mga nakaligtas ang pag-urong, ngunit nagkasundo silang sumulong, pinag-iisipan ang gantimpala at ang mga taong maaaring mapanganib kung iiwan nila ang mga goblin at ang ogre na hindi nasusuri. Bumuo sila ng plano na pangunahing nakasalalay kay Nick at Kern, dahil hindi gumagana ang mahika sa mga ogre na nag-evolve. Sa kanilang paglalakbay, muling binanggit ni Kern at Chana ang kanilang walang katuturang problema sa tiwala, at nagkasundo silang bigyan ang isa't isa ng isa pang pagkakataon. Biglang naramdaman ni Kern ang isang halimaw sa malapit at hinabol ito, kasama ang iba na mabilis na sumunod sa kanya. Nagpalabas si Zem ng magic buff para palakasin ang kanilang lakas. Habang ginagamit ni Chana ang kanyang mga salamangka upang linisin ang daan sa unahan, habang tumitindi ang labanan, inutusan ng nagsasalitang ogre ang kanyang mga tauhan na umatake. Nagsimulang manginig ang mga binti ni Kern habang gusto niyang muling magtiwala kay Chana, at ganoon din ang nararamdaman ni Chana. Sa wakas ay nagtiwala na ang dalawa sa isa't isa, at binigkas ng salamangkera ang kanyang salamangka na malinis na dumaan kay Kern nang hindi siya sinasaktan, nililinas ang lahat ng goblin sa kanyang dinadaanan. Pagkatapos ay sumugod si Kern at, gamit ang kanyang nagliliyab na espada, nagpakawala ng pag-atake ng apoy na dragon na nagpabagsak sa higanteng ogre. Pagkatapos ng laban, sinimulang kolektahin ni Nick ang mga sungay ng goblin para gamitin bilang patunay ng pagbabayad at hiniling sa iba na tumulong. Habang inilalagay ni Kern ang isang sungay sa kanyang bag, nakahanap siya ng isang pendant na nagbalik ng ilang alaala, na nag-iwan sa kanya na tahimik na nalulungkot. Sa sandaling iyon, natisod si Nick sa isa pang ogre na pinaghihinalaan niyang nasa kalagitnaan ng ebolusyon. Nahirapan siya ng kaunti sa laban, at pagkatapos hilahin ang sungay ay nawalan siya ng kontrol. Nalampasan ng sungay ang kanyang kamay at bumagsak mismo sa pendant ni Kern, na nagkaroon ng bitik. Nakikita natin ang isang flashback kung saan nakahandusay si Kern sa sahig ng isang nakakatakot na piitan habang naghihirap sa sakit hanggang sa isang kasing laki ng panaginip na insekto ang gumapang sa kanyang mukha at nagpagising sa kanya. Hinugot niya ang kanyang pendant at tinitigan ito, sinisikap na tanggapin na hindi lang ito panaginip.
Noong kasama pa niya ang huli niyang grupo, naglalakad si Kern sa palengke habang napansin ng isang tusong mangangalakal kung gaano niya nagustuhan ang isang pendant at sinubukang lokohin siya. Habang siya ay lumalayo, sumigaw siya na ang mga dragon iyan na halimaw na katulad niya ay dapat mag-ingat dahil nasira niya ang kanyang mga paninda gamit ang kanyang maruming mga paa at nagbanta na tatawagan ang mga kabalyero kung hindi siya magbabayad. Nagsimulang mag-alala si Kern, ngunit isang lalaking may blonde na buhok na nagngangalang Kalyos ang lumitaw at pinaalalahanan siya na huwag lumayo sa kanya kapag namimili siya. Nagreklamo ang maruming negosyante kay Kalyos tungkol sa pagkakamali ni Kern, kaya kinuha ng lalaki ang kwintas mula sa kanya at sinabihang magpatuloy at gasgasin ulit ito, na nag-iwan sa kanilang dalawa na walang masabi. Nagtaya siya ng malaking halaga na doble ang babayaran niya kung talagang nagkasala siya, at pagkatapos ay ipinabuklat niya ito kay Kern na parang patatas, na naglalantad sa maruming pandaraya ng mangangalakal. Nang hindi nagpapahalata, kinuha niya mula sa bulsa ang tunay na pendant na gusto ni Kern, at pagkatapos makuha ang kanyang pera, ibinigay ito sa kanya bago siya maayos at tiwalang umalis. Nakikita mo, ang mga dragon iyan ay isang mapagmataas na lahi ng mga demi-tao na ang tadhana ay tulungan ang bayani at iligtas ang mundo, na siyang eksaktong dahilan kung bakit ginugol niya ang bawat araw sa pagsuporta sa grupo ni Kalyos. Kinabukasan, pinapakintab ni Kern ang hiyas ng dragon ng kanyang pamilya nang tanungin siya ni Kalyos kung handa na siyang umalis at sinabihan siyang iwan ang kanyang mga gamit dahil walang maglalakas loob na magnakaw sa kanila. Sa gayon, sinundan ni Kern ang lalaking ipinagmamalaki niyang paglingkuran ng buong puso sa isang misyon kung saan, gaya ng dati, binigyan siya ng papuri ng iba, bagaman ang pag-aproba ni Kalyos ang nagdulot sa kanya ng pinakamalaking kagalakan. Pagkatapos, nag-alok siyang tumulong sa mabibigat na gawain, ngunit sinabi ni Kalyos sa kanya na magtiwala sa kanyang grupo at magtipid ng lakas para sa mga sandaling talagang mahalaga. Habang papalapit sila sa boss, ang pot snake, sinisigurado niya sa kanya na nasa likod niya siya, at walang pag-aalinlangan na sumugod si Kern. Binangga niya ang kanyang balikat sa palayok, na nagpagalit sa ahas at nagdulot ng buong atensyon nito sa kanya, kaya naman sumugod na rin ang natitirang miyembro ng kanyang grupo. Tinanong niya si Kalyos kung bakit ganoon ang kinang nito, pero paulit-ulit lang siyang sinasabihan nito na magtiwala na lang sa kanila at hawakan ang focus nito. Patuloy siyang tumatawag sa kanya hanggang sa bumalot ang ahas sa kanya at naparalisa siya ng nakal-alasong hininga nito, iniwang naghihingalo at bumagsak na parang sako ng patatas. Ang lalaking may blonde na buhok at ang kanyang grupo ay nagsimulang tipunin ang mga nakuha at casual na nagpasalamat sa kanilang matapang na babaeng dragon dahil sa pagiging perpektong pain para sa sikat na nakamamatay na lason. Ang huling nakita niya bago siya mawalan ng malay ay ang lahat ng mga ito na lumalakad palayo nang hindi man lang tumitingin muli sa kanyang buhay. Mamaya, nagawa niyang maglakad pabalik gamit ang saklay, na pinapalakas ng galit at determinadong makuha ang hiyas ng dragon na ibinigay sa kanya ng kanyang ama, dahil ito ay gawa sa pinakamagagandang materyales at lumakas kasama niya sa buong buhay niya. Puno ng paninindigan, sa wakas ay bumagsak siya sa labas lamang ng bahay pahingahan, kung saan sinabi sa kanya ng may-ari ng bahay pahingahan na sinabi ni Kalyos at ng kanyang grupo na namatay siya at pagkatapos ay nawala. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa kanyang mga gamit, at sinabi niya na ipinangako ni Kalyos na ibabalik ang lahat sa kanyang pamilya. Nagkaroon ng flashback si Kern ng mainit niyang mukha na sinasabing magtiwala siya at halos itapo ng maruming regalo na ibinigay niya sa kanya, ngunit pagkatapos ay dinurog siya ng kalungkutan at tuluyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Pagkatapos nito, dumaan siya sa isang panahon ng paghahanap sa sarili hanggang sa isang araw, habang nagugutom, nakita niyang pumasok sa taberna ang isang adventurer at literal na binuksan ang pinto. Narinig niya na si Fief, ang sikat na kumakain mag-isa, ang may-ari nito. Tahimik siyang nanunood habang nasisiyahan siya sa handaan na may uri ng kagalakan na ipinapakita ng isang Mexican habang kumakain ng tacos, at sa paano man ay nagbigay ito ng inspirasyon sa kanya, kaya naman nag-order siya ng parehong pagkain. Mamaya, nalaman niya na ang lalaki ay isang sikat na solo hunter sa araw at mahilig sa masasarap na pagkain sa gabi, kaya nagpasya siyang sundan nito araw-araw sa pag-aakalang hindi siya nito nakikita tulad ni John Cena. Pinapaalam ni Fief sa kanya kung ano ang ginagawa niya at nagsisimulang magbigay ng mga pahiwatig kung ano ang bibilhin niya nang hindi ito binibigyan ng malaking kahalagahan.
Kinabukasan, ginantihan niya ang kabutihang loob sa pamamagitan ng pagligtas sa kanyang espada mula sa isang lasing sa taberna, kaya't binigyan siya nito ng simpleng pasasalamat. Ngunit nagpasalamat siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso dahil siya ang lalaking nagpakita sa kanya kung ano talaga ang lasa ng masarap na pagkain at nakatulong na punan ng pagkain ang malaking puwang na naiwan sa kanyang dating inosenteng kaluluwa. Gayunpaman, mabilis na naisip ni Curran na ang pagkain ng lahat ng masasarap na pagkain ito ay nagkakahalaga ng pera, na wala siyang sapat, at sa araw na iyon niya nakilala ang lahat sa guild. Sa kasalukuyan, hinahanap ni Nick sa buong lugar ang isang pendant na katulad ng kay Curran at nagsisimulang isipin na mas nakakatakot pa na hindi siya nagalit sa kanya. Doon niya biglang narinig na tumawag si Agat mula sa likod. Nagulat dahil hindi na siya mukhang halos walang tirahan gaya ng dati. Mamaya, nakipag-usap siya sa kanya sa may fountain, kung saan sinabi ni Agat sa kanya ng prangkahan na medyo makasarili ang pag-asa niyang mapatawad siya sa pagpapalit lang ng kanyang pendant, pero idinagdag din niya na okay lang dahil ang sarili niyang pagkamakasarili ang nagdala sa kanila para magkita. Sinabi niya kay Nick na baka siya na mismo ang maging regalo ni Curran, na nagbigay sa kanya ng maling ideya. Ilang sandali pa, nakita niya ito sa palengke na masayang kumakain ng mainit na bola-bola ng pusit at sinubukan nitong pitikimin siya ng sobrang anghang na dumplings na may nakakakilabot na uod sa ibabaw na halos magpadala sa kanya sa kabilang buhay, ngunit natuwa si Nick nang makitang muling nakangiti si Curran. Pagkatapos nito, tinanong niya si Curran kung talagang mahalaga sa kanya ang kanyang pendant, ngunit sinabi nito sa kanya na huwag masyadong mag-alala at sinabing mas masaya pa siya ngayon na wala na ito. Mamaya sa guild, ang maliit na pagtitipo ng grupo ay nag-ambala ng isang cat girl na nag-imbita sa kanila sa likod. Doon, binigyan sila ng isang matandang babae ng isang misyon upang galugarin ang Labyrinth of Bonds at makuha ang isang maalamat na artipakto na nakatago sa kaibuturan nito. Ipinaliwanag ng matandang babae na ang kanilang misyon ay hanapin ang Kizuna Blade at nangako pa na babayaran sila sa bawat pagsubok nila kahit mabaygo pa sila. Nagulat na nag-aalok siya ng libo-libo para sa tila trabahong pang-umpisa lang. Nagduda si Nick at iginiit na ay lahad niya ang bawat detalye na mayroon siya at isulat ang lahat ng ito upang hindi siya magtangkang gumawa ng anumang kainahinalang bagay kapag oras na para magbayad. Sa paglutas niyan, nagmamadaling dumaan sila sa piitan na parang casual na pakikipagsapalaran, hinahanap ang espada habang hindi pa rin maalis sa isipan ni Nick ang pendant ni Curran. Namangha si Zem sa siyentipikong pagkakagawa ng labyrinth, ngunit sinabi ni Nick sa kanilang lahat na tumigil sa pag-uusap at mag-focus sa paghahanap ng anumang nakatagong daanan. Samantala, isang misteryosong boses ang nagmamasid sa kanilang pag-unlad sa pamamagitan ng mga surveillance camera, sabik na makita kung ang hindi magkakasundong grupo na ito ay talagang makakaligtas hanggang sa huli. Habang pababa sa hagdan, pinangunahan ni Nick ang grupo hanggang sa dulo ng kanilang mapa hanggang sa dumating sila sa isang dulo, ngunit mabilis niyang napansin na ang mga lampara ay dapat na pula sa halip na berde, kaya mabilis na sumugod si Nick, sinasabing gusto niyang maging masusi at marahil din dahil naamoy niya ang isang nakatagong silid na puno ng pera tulad ni Mr. Krabs. Biglang bumukas ang isang pinto at pumasok sila doon. Nakakita sila ng malaki at madilim na silid na may nakahanay na mga tangke, kaya tinanong ni Chana kung kailangan pa nilang hanapin ang buong lugar, pero itinuro ni Nick ang halatang bagay at dumiretso sa pedestal na may kumikinang na ilaw. Mabilis silang pinahinto ni Chana at sinuri ang paligid gamit ang kanyang mahikang paningin, at ang espasyo ay lumitaw na kainahinalang malinis, ngunit nang malapit na sila sa pedestal, biglang bumukas ang mga ilaw at isang boses ang tumawag sa grupo at binati sila sa kanilang matapang na paglalakbay. Habang patuloy na naglalabas ng walang katuturang salita ang tinig ng matandang lalaki na nagmumula sa espada, hindi ito pinansin ni Nick at maingat niyang sinuri ang sirang espada na nakaupo doon. Sa tingin ni Chana, baka mahiwagang espada ito, pero mas tinawag ito ni Nick na basura kaysa sa waifu niya, na talagang nagpagalit sa nagsasalitang espada. Sinabi ni Nick sa ulyanin na espada na tigilan ang pagiging Shakespeare sa kanila at sabihin na lang kung nasaan ang espada ng pagkakaisa. Nagulat silang lahat nang sabihin ng espada na ito mismo ang kanilang hinahanap. Nagkunwaring sumasang-ayon sa matandang lalaki, sinabi ni Nick na hindi niya ito itatapon dahil sa respeto sa edad nito, na nagpagulat sa espada kung bakit walang nagkakaloob nito.
Kapag nalaman nito na wala sa kanila ang gumagamit ng maikling espada, nagsimula itong magpanik tungkol sa kung ano ang plano nilang gawin sa kadakilaan nito, kaya naman casual na sinabi ni Nick na malinaw na ibebenta nila ito para sa malaking pera. Agad-agad umiyak ang espada, sinasabing ayaw na naman siyang itapon tulad ng mga sinungaling sa guild. Nang tanungin ni Chano kung ano ang sinasabi ng matandang lalaki, nabunyag na ang samahang nagpaunlad nito. Ang prototype na espada na si Kazuna, ay sinelyuhan ito sa labyrinth pagkatapos upang walang sino man ang makahawak nito, at naghihintay ito ng karapat-dapat na kasama mula noon. Sinasabi ni Nick na naiintindihan niya, pero mas naiintindihan niya ang pera. Nagmakaawa si Kazuna sa kanya na gamitin ang kapangyarihan nito para sa mabuti sa halip na gumawa ng Ellen habang ang isang makina sa malapit ay nagsimulang umuungol ng nakakatakot. Pagkatapos ay nakarinig sila ng malaking pagsabog, at casual na binanggit ni Kazuna na opisyal ng papunta ang tagapangalaga. Biglang pumasok ang isang malaking halimaw na parang putik at pinilit silang lahat na tumakbo. Pinaputok ni Chana ang ilang matatalim na yelo diretso sa pangit nitong mukha habang pasulong na sumusugod si Curran para hatiin ito sa dalawa. Pero napagtanto ni Kazuna na may mali, at bago pa makasigaw si Nick ng babala, ibinalik ng nilalang ang mga yelo pabalik kay Curran at ibinagsak siya sa sahig. Dali-daling pumasok si Nick para protektahan ang iba sa pamamagitan ng pag-atake sa halimaw at sumigaw sa lahat na tumakas habang siya ang nagpapanatili ng atensyon nito. Mabilis niyang natanto na walang epekto ang kanyang mga atake dahil ipinaliwanag ng espada na gawa ito sa nanomachines at nagmakaawa kay Nick na gamitin ang kapangyarihan nito, dahil yun na lang ang tanging tunay niyang pag-asa para mabuhay. Dahil sa desperasyon, lumalaki ang nagliliwanag na espada ni Nick habang nahihirapan naman ang iba na makadaan sa hindi masirang pinto na humaharang sa kanilang pagtakas. Habang sinulyapan niya ang bawat isa sa kanila, sinabi ng espada kay Nick na isipin sa kanyang isipan si Curran at bigkasin ang Union, ngunit biglang nawala ang liwanag, kaya sinigawan niya ang lumang bagay na iyon dahil sa pagsisinungaling. Sinubukan pa rin niyang putulin ang isang piraso ng halimaw, ngunit pinatalsik siya ng tagapangalaga at itinapon sa isang butas sa lupa na parang bola ng golf. Dahil hindi epektibo ang kanilang mga atake, nagkaroon ng magandang ideya si Tana na i-freeze ito gamit ang ice magic at binigyan niya ng pagkakataon si Curran na iligtas si Nick. Ngunit sa sandaling tumalon siya sa butas, sumabog ito mula sa balat, na nag-iiwan sa dalawang salamangkero na bumili ng oras. Samantala, sa loob ng mga guho, napagtanto ni Nick na nabali ang ilang tadyang niya at pinag-iisip ang sumuko hanggang sa marinig niya si Curran na tumatawag sa kanya. Sinabi niya sa kanyang tumakas kasama ang dalawa pa habang kaya pa nila, na nagpagalit sa kanya at sinabi niyang walang saysay maliban kung sabay-sabay silang umuwi. Bumangon si Nick at humingi ng paumanhin dahil nabasag niya ang pendant niya, kahit sinabi na sa kanya ni Sarah na huwag na siyang mag-alala tungkol dito. Inamin ni Curran na ibinigay ito sa kanya ng pinuno ng kanyang partido, at kahit na galit siya sa pagtataksil nito, hindi niya mapigil ang itapon nito dahil umaasa siyang babalik balang araw sa kanyang buhay. Pero nagpasya siyang magpatuloy at mag-focus sa mga mahalagang tao na kasama niya ngayon. Nagulat siya at sinabing natutuwa siyang wala na ito ngayon at binuhat siya gamit ang kanyang mahalagang ngiti. Nang makita ang pagiging matatag ng kanilang ugnayan, hiniling ni Kazuna kay Nick na muling i-activate ito. Nang makabalik sa ibabaw, sumuko si Chana at sinabihan si Zem na tigilan ang pag-aksaya ng kanyang mga salamangka sa kanya at mag-focus sa pagliligtas kay Nick. Habang sinasabi nila ang kanilang huling salita, isang nakasisilaw na liwanag ang sumabog mula sa likod ng tagapangalaga, na winasak sa libu-libong piraso ng pagsasanib ni Nick at Curran. Ipinaliwanag ni Kazuna na ang pangunahing bahagi ng Guardian ay kayang lumipat sa buong katawan nito, na halos imposible itong tamaan ng maayos. Kaya naman, nagtipon si Nick ng napakalaking halaga ng mahika at itinuro ito sa isang malaking paghampas ng espada na nagliwanag sa buong halimaw at tuluyang winasak ang puso nito, bagaman gumuho rin ang dalawa at nabuwag ang kanilang pagsasanib. Samantala sa guild, ipinakita nila ang espada sa matandang babae at sa batang babae na may katangian ng pusa na hindi naman mukhang namangha. Tinatawag niya itong pretty underwhelming, marahil dahil mas ito ay isang lumang relikya kaysa isang espada, at inaamin niyang babayaran niya sila para sa hirap na pinagdaanan nila, na sinasang-ayunan ni Nick.
Ngunit pagkatapos ay bumaling siya sa maliit na dwarf na may puting buhok na nakatingin sa kanila mula sa likod, na buong pagmamalaking nagpakilala sa sarili bilang Kazuna, ang espada ng pagtatagpo. Mamaya, tumatawa si Kazuna kung gaano kadaling niloko ang babae sa guild, na nagpapag-isip kay Nick kung ano talaga ang kanyang paniniwala tungkol sa pagtataguyod ng katarungan at iba pa. Si Kazuna ay mapaglarong nagsasabing lahat ito ay para iligtas ang isang buhay, ang kanyang buhay, kahit na si Zem ay nalilito pa rin kung paano ito gumagana at nag-aalala na pumili siya ng lantad na pangalan para sa isang taong gustong manatiling tahimik. Mamaya sa kwarto ni Chana, ibinuhos ni Nick ang sakong puno ng pera sa mesa at lahat ay nagkasaya-saya sa pag-iisip kung saan nila gagastusin ang kanilang sweldo. Medyo naguluhan si Kazuna kung sino ang dapat niyang samahan, pero pinaalalahanan siya ni Nick sa unang patakaran ng mga nakaligtas na nagsasabing hindi pinapayagan ang pag-istorbo sa oras ng kasiyahan ng bawat isa. Inaalok niyang isama siya sa konsyerto ng idolo kung kaya niyang manahimik sa anyong espada sa buong oras. Pero pagkatapos makita siyang mukhang bored na, inalok ni Chana na isama siya sa karera sa ipinagbabawal na lugar sa kondisyong hindi siya magreklamo kung paano niya ginagastos ang pera niya. Kinabukasan, tahimik na hinahangaan ni Kazuna ang kagandahan ng kalikasan sa paligid niya, na nagbibigay ng napakagandang pakiramdam na napansin ng mga nakaupong nakaligtas sa malapit. Kasalukuyang inilabas ni Chana ang isang igniter, na nakakuha ng atensyon ni Kazuna habang agad niya itong pinuri ng may interes. Siya ay ngumingiti at naglalayag sa kanyang mga alaala, iniisip ang panahong ginugol niya kasama ang kanyang propesor. Kasabay nito, nagukay si Guru Nick ng ilang lumang relikya upang magsilbing kanilang ligtas at pagkatapos ay naglabas ng ilang barya na gawa sa tanso, sinabihan ang lahat na ingatan ang mga ito ng mabuti. Mukhang iyon lang ang natitirang pera nila, kaya pumayag ang grupo na tumanggap ng mga misyon. Ang eksena ay nagpatuloy sa nakaraan ni Chana, pabalik sa panahon kung kailan siya nagtapos sa magic school. Naaalala niya ang pampasabog na ibinigay sa kanya ng kanyang guro bilang pamamaalam na regalo. Kasabay nito ang pagkasala sa kung paano niya nasira ang karera ng mismong propesor na pinakagusto niya. Nadawit siya sa iskandalo nito at nawala ang pagkakataon niyang maging pantas, na palagi niyang pinangarap, ngunit kahit pagkatapos ng lahat, initian pa rin niya ito. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, biglang tumawa ang propesor ng walang malinaw na dahilan, at lalong lumakas ang tawang iyon hanggang sa naging nakakabagabag. Naging malinaw na nawala na siya sa katinoan at naging isang tumatawang baliw. Tumingin si Chana sa kanyang kalagayan at nakaramdam ng matinding awa para sa kanya, na sana ay bumalik ang lahat sa dati. Habang bumabangon siya mula sa kanyang kama, iniisip niya kung baka magising na lang siya ulit sa kanyang mansyon. Samantala, nagising din si Kern, na sinundan agad ni Zem. Kasabay nito, natagpuan ni Nick ang sarili na nakulong sa isang panaginip tungkol kay Claudine, ngunit mabilis itong naging bangungot, na nagpagising sa kanya habang hingal na hingal siya. Nagsimula siyang magtaka kung telepathy ba iyon, at kung nag-sleep talking si Kazuna sa loob ng kanyang panaginip. Nagtipon ang koponan sa paligid ng isang mesa kung saan biglang sumigaw si Kazuna na wala na siyang babalikan, at ang panahong ginugugol niya kasama ang mga nakaligtas ang pinakamagandang naranasan niya. Mamaya, nagtungo sila sa isang madilim na piitan na puno ng yelo at kumikinang sa mga kristal ng niebe, kung saan agad nilang nakita ang isang Rosatu Ogre. Habang tahimik na nag-uusap ang lahat sa pamamagitan ng telepathy, nasira ni Kazuna ang kahulugan nito nang direkta siyang sumugod sa halimaw, umaasang maipapakita ang kanyang kakayahan. Magaling talaga siya sa paggamit ng espada at nagpapakita pa nga ng bagong galaw na tinatawag na parallel, na nagbibigay daan sa kanya na lumikha ng kapareha niya. Pagkatapos nilang matalo ang ogre, lumapit si Nick sa kanya, sinasabing bigla siyang nakaramdam ng pagod. Inamin ni Kazuna na siya ang may gawa nito, at ginamit niya ang kanilang lakas at mahika para ma-activate ang kanyang mga kakayahan. Idinagdag niya na kaya niyang gumawa ng hanggang 5 kopya, at lahat ng kakayahang ito ay kopya mula sa isang mandirigmang gumamit sa kanya minsan. Direktang pandaraya ang tawag ni Jana dito, pero sabi ni Nick, masaya lang siya na nasa panig nila si Kazuna. Binanggit ni Kazuna ang muling paggamit ng Union, ngunit tinanggihan ito ni Nick. Sinabing anumang bagay na magiging dahilan ng pagbagsak nila pagkatapos ng labanan ay masyadong mapanganib na madalas gamitin.
Samantala, ang iniisip lang ni Kern gaya ng dati ay pagkain. Habang nakarating sila sa isang food court, naisip ni Nick ang panaginip niya kagabi. Habang nakaupo sila sa mesa, nagsimulang magbigay si Kern ng ganap na walang silbing payo sa pagkain, at nang asarin siya ni Nick tungkol sa kung paano siya ang kumakain ng buong budget nila, ibinalik lang niya ang unang patakaran ng mga nakaligtas sa kanya at pinatahimik siya. Sa sandaling muling iniisip ni Nick si Claudine, nakita niya ang kanyang dating kasintahan na nakaupo sa malapit, malinaw na ginagamit ang kanyang ganda sa isa pang kawawang bata na nahulog na sa kanyang gawa. Umiiyak siya dahil kailangan na siyang bumalik sa kanyang ina na hindi na magtatagal, gamit ang isang sympathy card para makuha ang simpatiya ng bata. Tama na, dumating si Nick sa tabi nila at nagsimulang mangasar sa kanya gamit ang matatalim na maliliit na saksak na dahan-daang naglalantad sa kanyang drama. Ang bagong biktima ay bumaling kay Claudine at nagtanong kung sino si Nick, at mukhang sisabog na si Claudine. Pagkatapos ay ibinalik ni Nick sa bata ang kanyang regalo, sinasabing hindi naman niya kaarawan, na nagbukas sa buong sitwasyon. Ang nalilitong bata ay bumaling kay Nick at tinanong kung ang lahat ng sinabi ni Claudine sa kanya ay kasinungalingan lang. Mamaya, habang abala si Nick sa pagpaplano para sa bagong cave labyrinth na kanilang susuriin, biglang dumating si Claudine at ibinuhos ang isang basong juice diretso sa ulo niya bilang paghihiganti. Pero nanatiling kalmado si Nick at tinanong lang kung maayos ba ang kanyang ina. Dinala pa niya ang malaking pusa na si Leon mula kanina, na sinusubukang takutin si Nick sa pamamagitan ng pagbabala sa kanya na tretuhin ng mas maayos si Claudine. Sumagot si Nick ng may ngiti, tinanong kung kasama rin ba ang lalaki sa Iron Kitties, na agad nagpagalit kay Claudine, sumigaw na ang pangalan ay Iron Tigers at hindi Kitties. Habang tumitindi ang pagtatalo, sinabi ni Leon kay Nick na lumabas sila para maayos ito sa pamamagitan ng labanan. Kapag nakarating na sila sa tahimik na lugar kung saan walang makakakita sa kanila, naghanda si Nick sa pagdepensa, handang makipaglaban, ngunit biglang humingi ng paumanhin ang malaking pusa. Nagpasalamat siya kay Nick dahil sa wakas ay natapos na ang kalokohan ni Claudine at sinabi pa niyang kay Nick na lang ito ngayon. Inamin ni Leon na sapat na ang paggamit niya sa kanya at marami siyang kaaway na naghahanap sa kanya, katulad ni Nick. Pagkatapos ay casual niyang tinanong kung niloloko rin ni Nick ang mga bagong recruit sa kanyang grupo. Mukhang galit na galit si Nick sandali pero biglang tumawa na parang baliw, at nang akala ni Leon na magkasundo na sila, sinuntok siya ni Nick sa baba at pinabagsak sa lupa. Nagsimula ang laban ngunit halos agad ding natapos dahil walang pagkakataon ng malaking pusa laban sa ating guro na si Nick. Pinigilan siya ni Nick at ipinaliwanag na bagaman gusto rin niya ng pera, ang pagdaraya sa kanyang mga kaibigan para makuha ito ay magiging walang halaga ang pera. Sige, may bagong lalaking sumusulpot mula sa likod at nagbibigay ng sorpresang atake sa hangin kay Nick na ikinagulat niya, pero bago pa man matapos magyabang ang lalaking ito, bumaba ang ating dragon iyan na babae na may perpektong paglusob. Sa sandaling iyon, dumating ang ginang ng guild, si Vilma, at biglang nagmungkahi ang malaking pusa ng laban ng walang guwantes na nakabatay sa matematika upang tuluyang magkaayos, at ginawang referee ang receptionist. Kinabukasan, ipinaliwanag ng ginang ng guild na may 10th round sa Maths Brawl, kung saan lalong nagiging mahirap ang mga problema sa bawat pag-ikot, at ang bawat round ay nagtatapos lamang kapag natapos ng isang panig ang kanilang mga kalkulasyon, kung saan ang panig na may mas mataas na puntos ay makakakuha ng libreng atake. Sa sandaling magsimulang mag-alala si Kern kung gaano kalaki ang responsibilidad na tila naririnig niya, nagulat ang lahat ng siya ang nanalo sa raffle, at nagsimula siyang magkaroon ng seizure sa pag-iisip pa lang ng matematika, habang ang panunuya ni Claudine ay nagpagusto sa kanyang tumalon mula sa bangin. Pagkatapos nito, sumasailalim siya sa isang mock test at binati siya ni Zem, sinasabing mayroon siyang magandang potensyal kapag nag-aral siya ng kaunti. Inabot niya sa kanya ang papel na talagang nagpalungkot sa kanya, pero pinasaya niya ito sa pagsasabing pagkatapos ng kanyang pagsasanay ay magiging Einstein na siya sa lalong madaling panahon. Sa kanilang pag-alis, nag-alok si Kazuno na lumaban para sa kanila. Ngunit sa tingin ni Zem ay napakalakas niya at iginiit na ito ay isang problemang kailangan nilang harapin ng mag-isa, kaya ginugol nila ang susunod na ilang linggo sa maingat na pagpaplano ng kanilang estratehiya, habang si Zem ay nangangalap ng impormasyon mula sa kanyang mga babae.
Gabi bago ang kompetisyon, sinabi ni Nick sa lahat na walang duda na susubukan ng koponan ni Claudine ang isang pandaraya, at isiniwalat na nagawa na nila ang ganitong uri ng pandaraya noon. Idinagdag ni Zem na sinabi sa kanya ng kanyang mga babae sa gabi na ang grupo ng Tigre ay mas matalino kaysa sa inaakala, at may paraan ng pagbabahagi ng impormasyon na walang makakakita. Hula ni Chana, gumagamit sila ng mga hiyas ng kaisipan, na halos katumbas ng telepathy ni Kazuna sa bersyon ng Temo. Sinabi ni Nick kay Curran na kailangan lang niyang patuloy na lutasin ang kanyang mga problema hanggang sa magbigay ng senadoryas si Chana. Samantala, nabunyag na halos hindi nakaligtas si Claudine sa pagbebenta sa kanya ng sarili niyang mga magulang bilang alipin, at pagkatapos noon, sinimula niyang gamitin ang kanyang budget Taylor Swift na itsura para lokohin ang mga simp at kunin ang kanilang pera, na medyo nasisiyahan sa kanyang hustle life, hanggang sa dumating si Nick. Sa pag-iisip pa lang sa kanya ay nagigising siya mula sa bangungot, at sinasabi niyang ipagbabayad niya ito sa pagbaligtad ng kanyang buhay. Sa araw ng kompetisyon, ipinamahagi ni Catgirl ang mga problem sheet sa dalawang batang babae at nakahinga ng maluwag si Kern dahil hindi naman mahirap ang mga ito, ngunit tinukso siya ni Claudine na kahit mga bata ay madaling matatapos ang una. Samantala, nakipaglaban si Nick sa lalaking tigre na si Leon at napansin niyang hindi ito lumalaban, na nagpapaisip sa kanya na baka binibili lang ng lalaki ang oras. Nang makita ni Nick na nahihirapan, nagsimulang mag-alala si Kern bago siya nag-focus at unang nakatapos. Habang nagpapakita siya ng tiwalang ngiti kay Claudine, inihayag ng Catgirl ang score, na nagpapakitang iniwan ni Claudine sa ere ang iba na may halos perpektong score, na inaasahan ni Zem dahil nagmadaling tapusin ni Kern. Nagbibiro pa rin si Nick na ang malambot na paa ng maliit na lalaking pusa ay hindi makakasakit sa kanyang matigas na abs, pero biglang nagbago ang ekspresyon niya nang bigyan siya ni Leon ng maruming suntok sa kanyang solar plexus. Gayunpaman, hindi pa rin sapat para patumbahin siya, at alam na ni Nick na susubukan nilang abusuhin ang bahagi ng matematika dahil malinaw na talo si Kern at ang layunin nilang manalo sa pamamagitan lamang ng mga penalty hit. Sa gayon, si Claudine ay muling naglaro, na nagpapahirap kay Kern sa pagkakatalo ni Nick dahil sa kanyang pagkakamali, ngunit sinabi sa kanya ni Chad na hindi siya ang tumatanggap ng mga suntok. Sumisigaw pa rin siya, sinasabing nasasaktan lang siya dahil sa kanyang maliit na utak ng ibon. Nang marinig iyon, tumawa si Nick at sinabing handa siyang tumanggap ng 12-dosenang suntok noong halos 20 lang ang score niya bago magsanay, pero ngayon na nakita na niya ang pag-unlad nito, lubos na siyang umaasa sa kanya. Tinatawag niya itong pinakamatalinong babaeng kilala niya, na nagpasaya kay Kern kaya sinabi niya kay Claudine na dalhin ang kanyang mga sinasabi sa basurahan kung saan siya nararapat. Pasok siya sa susunod na round, ganap na nakatutok at hindi man lang natitinag sa walang tigil na pagsasalita ni Claudine. Samantala, mahigpit na binabantayan ni Jana si Claudine, naghihintay na mahuli siya sa sandaling maging mas mahirap ang mga problema at magsimulang mahuli si Kern, habang si Claudine ay madaling natatapos ang mga equation sa pamamagitan ng pagdaraya na parang isang mayabang na maliit na gremlin. Nang makita si Nick na nasa limitasyon na, sinuri ni Jana ang lugar gamit ang kanyang mahikang paningin, ngunit walang nakitang palatandaan ng masamang intensyon. Pagkatapos kumuha ni Nick ng isa pang penalty hit, nakuha ni Jana ang atensyon ng lahat sa pamamagitan ng malakas na paghampas ng kanyang tubo at sinabi sa ginang ng guild na wala siyang oras para umupo sa mabagal na laban sa matematika, na nagmumungkahi na sabay-sabay nilang tapusin ang lahat ng problema. Babala ng babae mula sa guild na ang paggawa nito ay nangangahulugang sinumang unang matapos ay halos garantisadong mananalo na may 7 sunod-sunod na penalty punch, ngunit ngumiti lang si Nick at sinabing dalhin na niya. Sa gayon, ibinigay ng babaeng pusa ang lahat ng papel kay Kern at sa babaeng ahas, at nanatiling matalas ang mata ni Jana habang hinihintay niyang ipakita na sa wakas ni Claudine ang kanyang pagdarayang kamay. Nang makita ni Kern na buong bilis na nagmamaneho, nagiging mayabang si Claudine at sinabihan ang kanyang kasintahan na nakatago sa isang lugar na ilabas ang calculator. Habang buong siglang ginagamit ng dalawang batang babae ang kanilang mga lapis, napansin ni Jana ang isang magic signature sa malayo at sumama sa grupo. Nakuha ni Nick ang ibig sabihin at tinukso si Leon tungkol sa nawawalang miyembro ng kanyang koponan, na nag-alala sa lalaking tigre na nalaman na nila ang kanilang malaking plano.
Sa sobrang takot, sinigawan niya si Claudine na tumigil, pero lalo lang itong nagalit at naghinala ang ginang ng guild. Samantala, nahihirapan si Claudine na makipag-ugnayan sa isang nerd sa tore, kaya sa wakas ay bumaba si Kizuna kasama ang iba pang miyembro ng grupo, na bumati sa kanya mula sa likod. Samantala, si Claudine ay hindi na alam ang gagawin at sobrang naiinis kaya sinigawan niya ang nerd na masyado siyang natatagalan. Sa sandaling iyon, dumating si Jana kasama ang nakasuot na hangul, winawagayway ang kanilang hiyas ng kaisipan para makita ng lahat. Tinatanong ng babae sa guild ang blonde na babae kung mayroon din siyang isa, na ikinagalit ni Jana. Sa puntong iyon, sinamahan ng mga gwardya ang malaking pusa sa kulungan, ngunit nagsimulang magsalita ng walang tigil si Claudine na naghirap siya sa buong buhay niya at walang karapatan ang sinuman na sisihin siya. Hindi naniniwala si Kern, at sinabi ni Jana na lahat ay may pagkakataong magbago. Mamaya ng gabing iyon, nagtungo silang lahat sa bahay inuman upang ipagdiwang ang galing ni Kern sa matematika. Habang itinapon sa kulungan, bumabalik ang isipan ng lalaking tigre sa kanyang mga alaala, iniisip ang isang grupo ng mga manlalakbay na kilala bilang Silver Tigers. Ang nangunguna sa grupong iyon ay si Bishot, isang taong namumukod tangi sa kanyang matalas na katalinuhan sa gitna ng mga tiger na karamihan ay mababaw ang pag-iisip, at nagkataong ang lalaking iyon ay ang kanyang sariling kapatid. Salamat sa talino ni Bishot, nagawa nilang lupigin ang kilalang-kilalang Mecastilmonhel Labyrinth at makuha ang kayamanang nakatago sa loob nito. Ngunit ang kanyang walang ingat na pag-uugali ang nagdulot ng kanyang maagang kamatayan, na nag-iwan kay Leon na may malaking pagdududa sa mga tao. Sige, isang bantay ang pumasok sa selda ng Tigern, biglang binunot ang kanyang espada, at itinutok ito sa kanya habang hinihinging malaman ang kinaroroonan ng mga kayamanang minsan ang ipinagbili ng kanyang grupo, dahil kahit ang itim na merkado ay walang iniwang bakas ng mga ito. Nang tanungin ng gwardya kung dala pa rin niya ang mga kayamanan, nagpakita si Leon ng tuso ng ngiti at nagtanong pabalik, nagtataka kung paano niya nalaman. Lumabas na may isang bagay na hindi kailanman naglakas loob si Leon na ibenta, dahil napakadelikado nitong hawakan. Sa kawalan ng ibang pagpipilian, sa wakas ay tinawag niya ito, inilalantad ang espada ng ebolusyon, isang sandata na kakaibang kamukhang kamukha ni Kazuna. Samantala, ang ating mga nakaligtas ay naglilibang sa malaking halaga ng pera na kanilang kinita kamakailan. Bilang walang pag-aalinlangang reyna ng mga Sog-Alero, buong kumpiyansa na nakaupo si Chana sa isang mesa sa kasino, lubos na nakatuon sa laro habang matalas ang mata sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Sa parehong oras, dumating si Mick para sumama kay Kazuna, na orihinal na pumunta lang para bumili ng ice cream, pero tuluyang nagalit nang maubos ito bago pa man siya makabili. Dahil nandito na sila, casual na tinanong ni Mick kung gusto ring sumubok si Kazuna ng sugal, ngunit sumagot ang espada na hindi niya kaya dahil sa mga protocol sa etika na nakatanim sa kanya. Doon napansin ni Kazuna ang isang lalaking may hawak na baraha at nalaman na ang mga barhang ito ay may anti-magic upang hindi makapanloko ang mga tao. Sa sandaling iyon, nakitang papalapit sa kasino ang isang malaking masamang leon na naghahanap ng kanyang biktima. Sa loob muli, kalmadong nilalanghap ni Chana ang matamis na bango ng kanyang nalalapit na tagumpay, lubos na alam na walang sinuman sa silid na ito ang may pagkakataon laban sa kanya. Sa sandaling manalo siya at maghandang umalis, biglang pumasok sa kasino ang malaking masamang leon mula kanina, na nagdulot ng malaking gulo at naghagis ng lahat sa kaguluhan. Nagsimulang laminggalinga ang lalaki, at mabilis naging malinaw na narito siya para sa ating bayaning si Nick at may malaking galit na kinikimkim. Habang nakatuon ang kanyang mga kaisipan kay Nick, nabunyag na ang halimaw na ito ay si Leon pala, at ang kanyang pagbabagong anyo na parang hayop ay may kinalaman sa espada na kanyang tinawag kanina. Naaalala niya kung gaano niya dati kinaiinggitan ang ating kaibigan. Habang bumabalik ang kwento sa selda, hiniwa ng espada ang mga tali ni Leon at tinanong kung handa na ba siyang ilabas ang kanyang mapanirang kapangyarihan, na gustong malaman kung sino ang una niyang planong lipulin. Ang pagkakita sa talim at ang nakamamatay na presyon na dulot nito ay napakatindi kaya't ang bantay na malapit doon ay nagkaroon ng tagas sa kanyang pantalon. Kalmadong sinabi ni Leon sa espada ng pagkawasak kung sino ang kanyang target, at nang tanungin niya kung malakas pa ba ang sandata, buong pagmamalaking sumagot ito na mula pa ito sa daang taon na ang nakalipas, at lalong lumala ang teknolohiya mula noon.
Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Leon ang espada, sumigaw ng evolution, at nag-transform sa nakakatakot na hayop na ito. Habang patuloy na sinisira ni Leon ang lugar, bumaling si Chana kay Agat at tinanong kung sino ang nagpasok sa malaking pusa sa kasino. Nagsimula siyang kabahan, na pagtanto na ibinigay niya ang kanyang sandata nang pumasok siya, at sa sandaling iyon ay hamarang sa kanyang harapan ang malaking pusa, na nagtatanong kung nasaan si Nick. Casual na tinanong ni Chana kung sino pa nga siya, pero natigilan siya nang mapagtanto niyang si Leon talaga iyon. Nagulat sa laki niya, tumanggi pa rin siyang ibigay ang kinaroroonan ni Nick. Hindi ito binabalewala ni Leon at nagbabanta siyang tatapusin siya doon mismo, binabalaan siya na ang kanyang pang-amoy ay umunlad na ng husto kaya na niyang maamoy ang mga kasinungalingan. Kalmadong kinakausap ng babae ang malaking pusa, sinasadya niyang pababain ang pagbabantay nito bago biglang sinabuyan ng kanyang kidlat at sinunog. Tumakbo siya, pero agad na bumalik ang malaking pusa at itinapon ang buong mesa ng kasino sa harap niya, hinaranggan ang kanyang daan. Lumaki ang mata ni Chana habang nagpupumilit siyang maunawaan kung paanong napakabilis gumaling ng halimaw. Mabilis mag-isip, lumingon siya sa manager ni Agat at sinabihang protektahan siya, sinasabing siya ang tila susi nito sa kayamanan. Habang nagmamadaling sinasamahan siya ng lalaki palabas, lumingon si Chana at sinabi sa nagngangalit na hayop kung gaano kahalaga ang pagtitiwala sa iyong mga kaibigan at ang tunay na pagmamalasakit sa iba. Sinisinghot ni Leon ang hangin gamit ang kanyang lubhang ebolusyon-adong pandama upang mahuli kahit ang pinakamaliit na kasinungalingan, ngunit walang nakitang mali sa kanyang mga salita. Hindi niya gusto ang ideya at nilalay niya ito, sinasabing kaawa-awa, habang nagtataka kung ganito talaga ang amoy ni Hope. Tulad ng sinabi ni Chana na hindi makakatulong ang paghawak sa kanya bilang bihag para maakit si Nick, biglang tumalon ang malaking pusa sa kanya na may nakakawasak na atake ngunit napigilan ito ni Nick mismo, na tumangging hayaang mamatay si Chana habang siya ang nagbabantay. Doon muling nagsalita ang espada ng ebolusyon, nagbabala na may isa pang katulad nito sa malapit bago napagtanto na ito pala ang matagal nang nawawalang karibal nito, ang espada ng pagkakaisa. Dahil sa pagkakataong makapaghiganti sa mga lumang utang, inilabas ng Dark Sword ang buong potensyal nito kay Leon, na ginagawa siyang mas malaki at mas nakakatakot na bersyon. Agad nakita ng espada ng mga ugnayan kung gaano ito mapanganib, kinilala na ang madilim na sandata ay hindi lamang nilalamon ang katawan ni Leon kundi pati na rin ang kanyang isipan. Sa pagsisimula ng labanan, tinawag ni Chana ang ating batang lalaki na gamitin ang Union, at mabilis niyang sinamantala ang pagkakataon, na nagawang magsanib sa kanya mismo doon. Mula sa pagsasanib na iyon ay lumalabas ang isang kahangahangang Mar-Engel, halos batang babaeng figure na may mahabang buhok. Ang kanilang Union form ay naglabas ng isang nakapanginginig na atake na tinatawag na Ice Age, sinundan ng isa pang pag-atake, ngunit walang kahirap-hirap na nilampasan ito ni Leon. Sige, nabuo ang isang bitek sa kanyang galit at sinimulang tanungin ni Leon kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito, napagtanto na walang tunay na layunin dahil gusto lang niyang paglaruan si Nick ng kaunti. Pero masyadong itinulak ng Berserk Sword ang kanyang limitasyon, at ngayon, nadadamay ang mga inosenteng tao. Nararamdaman ng espada na nagsisimulang huminahon si Leon at desperadong sinusubukang ibalik siya sa kabaliwan, sinasabing mag-enjoy sa panunood sa pagdurusa ng iba, ngunit hindi na muli nagpadala si Leon sa ganitong panlilinlang. Gayunpaman, malamig na sinabi sa kanya ng espada ng ebolusyon na huli na ang lahat para bumalik. Lumalaban si Leon laban sa kontrol ng espada, sinisubukang makalaya habang ginagamit nito ang kanyang pinakamasamang alaala laban sa kanya. Sumisigaw siya ng tulong at biglang, lumitaw ang isang banal na liwanag, sinundan ng Mar-Engel na Union form ni Nick at Chana, na naglunsad ng mga anti-magic card para basagin ang pagkakahawak ng espada. Sa tulong nila, nailigtas si Leon at muli siyang napunta sa kanyang selda, nagmumuni-muni sa kanyang mga ginawa. Dumating si Nick para bumisita at sinalubong siya ni Leon na may ngisi, nagbibiro kung dumating lang siya para tingnan ang isang tigre sa zoo. Sinigurado ni Nick sa kanya na sa kabutihang palad ay walang namatay sa kasino, kahit na ang lugar mismo ay ganap ng wasak, na malinaw na nagpaluwag sa pakiramdam ni Leon bago umalis ang lalaki matapos ang maikli ngunit kailangang-kailangan na pag-uusap.
Kinabukasan, nag-eensayo si Nick nang marinig niya ang boses ni Agat na nagbibigay motibasyon sa kanya. Akala niya ay lumalaki na ang kanyang paghanga, ngunit nang banggitin niya na kailangan niyang bumili ng paninda para umabot sa susunod na antas, nadismaya siya sa pagiging sakam nito. Nagpahinga ang dalawa sa parke, at tinanong ni Agat kung nakahanap na siya ng layunin sa buhay ngayon. Inamin na magkakaroon siya ng konsensya kung magiging sayang lang siya sa oxygen tulad ng ilan sa kanyang mga tagahanga. Dahil dito, hindi makapagsalita si Nick, at nagpasalamat siya sa pagligtas sa kanya mula sa pagiging isang maliit na kriminal, sinasabing talagang naging idolo niya ito noong araw na iyon. Malalim ang iniisip ni Agat at biglang naging sentimental, na sa palagay ni Nick ay ang tunay na dahilan kung bakit siya naghiatas. Pabalik sa pub ng kasintahan niyang si Donnie, nakita namin si Agat, na ang tunay na pangalan ay Belle Hodgins, bago siya naging idolo. Kumakanta lang siya noon para sa kasiyahan hanggang sa isang araw, may dumating na producer at kinuha siya para sa kanyang kumpanya. Sinusubukan ng kanyang kasintahan na paalisin ang kalbong producer, ngunit nang marinig niya kung gaano kalaking pera ang maaaring kitain nito, sumuko siya at naging manager niya. Nang gabing iyon, pinanood niya ang isang idolo na kumikinang tulad ng diamante sa entablado, at nagninggas ang kanyang puso na kumanta at tanggapin siya ng kanyang mga tagahanga. Bago pa niya malaman, nasa isang idol trio na pinangalanan kay Jules, at habang nasisiyahan siya sa bawat sandali nito, nagsisimulang gumuho ang kanyang buhay kasama si Donnie habang nagiging isang tamad at mapagsamantalang gold digger ito, na nakikita lamang siya bilang isang naglalakad na bag ng pera at tumatangging aminin na may problema siya sa sugal. Ilang araw pagkaraan, mag-isang nakaupo si Agat, iniisip kung gaano kalayo ang nalayo ni Donnie sa pangarap na minsan niyang ibinahagi sa kanya. Dati-rati, sinasabi niya na magbubukas siya ng bar na ikakatuwa ni Gordon Ramsay. Iyon ang araw na nakita niya si Claudine na pinagtawanan ang wala ng dignidad ni Nick, na nag-iwan sa kanya na sobrang nasaktan kaya naglakad siya sa ulan at umupo doon na parang walang buhay, kaya nagpasya siyang kausapin siya dahil sa awa. Ilang araw pagkatapos, napunta si Agat sa isang kasino kung saan sinunog ni Donnie ang kanyang mga panalo. Doon, nakita niya ang isang anghel na mas parang demonyo ng sugal kaysa anuman, na walang kahirap-hirap na pinahiya ang lahat ng nasa mesa. Makalipas ang ilang sandali, nagbagong anyo ang anghel at pinatay ang isang halimaw mismo sa harap ng kanyang mga mata, na lubos na nagpagulat kay Agat. Mamaya, pinapirma ng kanyang producer si Donnie sa isang kontrata para bayaran ang lahat ng kanyang utang, na may kondisyon na kailangan niyang kalimutan si Agat at hindi na muling makipag-ugnayan sa kanya. Naramdaman ni Agat ang matinding kalungkutan at sinabi sa kanya na gusto niya talaga ito, pero ginagawa niya ito dahil hindi na siya nito tinitingnan. Dagdag pa niya, masama siya para sa kanya ngayon at pagod na siyang subukang ayusin siya. Natawa si Donnie, tapos sinabing yayaman siya at ipapakita niya sa kanya. Sa isang ngiting puno ng kasiyahan sa sarili, tuluyan siyang lumabas sa buhay niya. Pagkatapos nito, dumating si Nick sa comeback concert ni Agat kung saan binuksan niya ang palabas ng nakangiti na kasing saya ng dati at sinabi sa kanyang mga tagahanga ang tungkol sa pagkakilala niya sa isang anghel noong naganap na insidente sa kasino. Nang marinig niyang banggitin ang kabalyerong nagtatanim ng aura na nagligtas sa kanyang buhay at umalis ng hindi man lang nagpakilala, nakaramdam si Nick ng kakaibang pamilyaridad. Lalo pa siyang nagulat nang ibinunyag niya na ang kanyang comeback song ay tungkol sa kanyang bagong bayani, ang maalamat na Paladin, upang may bahagi sa kanyang mga tagahanga ang pag-asa na natamo niya noong siya ay nasa pinakababang punto ng kanyang buhay. Pagkatapos ng konsyerto, muling ginawa ni Agat ang telepathy trick kay Nick sa parke at patuloy siyang nagbiro sa kanya dahil sa pagiging walang pag-asa na delusional hanggang sa sabihin ni Nick na tigilan na ang paglalaro at sabihin na lang kung ano talaga ang nagpapahirap sa kanya. Nag-aatubili siya ng kaunti pero pagkatapos ay hinayaan niyang lumabas lahat, at nagkaroon ng dalawa ng nakakagulat na magandang pag-uusap mula sa puso. Kinabukasan, dinalhan ni Kazuna si Zem ng isang magasin na naglalaman ng balita tungkol sa isang kakaibang multo na kilala bilang Stepengman, isang lalaking tila ginugugol ang gabi sa pagdukot ng mga bata. Sobrang nasasabik si Kazuna habang ipinapaliwanag kung paano nakakalundag-lundag ang lalaking ito sa ere at kung paano wala pang nakakakuha sa kanya hanggang ngayon. Sinasabi ni Curran na dapat siguro nilang pigilan siya kung talagang masama siya,
pero sumabat si Nick na nagsasabing parang peke ang buong kwento, bagaman agad namang nagsimulang makipagtalo si Kazuna na parang matigas ang ulo, iginigiit na totoo talaga ang lalaki. Doon biglang lumitaw ang isang babaeng may berdeng buhok na nagngangalang Olivia Taylor, tuwang-tuwa nang marinig ang pangalang Steppenman, at buong pagmamalaking ipinahayag na siya ang sumulat ng artikulo sa magazine. Ipinaliwanag ni Olivia na tuwing may kahinahinalang nangyayari sa lungsod ng Labyrinths, palagi niyang ginagawang misyon na mag-imbestiga ng malalim at alamin kung sino ang nasa likod nito. Mamaya ng gabing iyon, si Zem, habang lasing, ay natisod patungo sa isang makitid na eskinita kasunod ng isang batang babae, at sa mismong harap niya, biglang dinukot ang bata at nawala sa paningin. Habang naglalakad kasama si Nick, biglang huminto si Kazuna at sinabi sa kanya na nasa panganib si Zem, na nagtulak sa kanilang dalawa na magmadaling hanapin ang kanilang kaibigan at matagpuan si Zem sa tamang oras habang pinipigilan niya ang halos hindi nakikitang Steppenman na dukutin ang batang babae. Lumabas na totoong-totoo ang Steppenman, at agad siyang nakipaglaban si Kazuna, bagaman nakatakas ang salarin mula sa pinangyarihan. Kapag nakalabas na sila sa gulo, dinala ni Zem ang batang babae sa isang babaeng nagngangalang Red na nagsimulang alagaan siya. Sinimulang tanungin ni Nick ang dalagita tungkol sa kung sino ang lalaki at kung ano ang ginagawa niya doon. Sumagot ang batang babae na talagang ang Steppenman iyon at ipinaliwanag na hinahanap-hanap siya ng kanyang ina bago napunta sa ospital. Nalaman ng grupo na ang pangalan niya ay Renee, at idinagdag ni Zem na naniniwala sila sa sinasabi niya. Biglang hiniling ni Renee kay Zem na tanggapin siya bilang estudyante, malinaw na humahanga sa katapangan nito. Ngunit tumugon si Zem na 15 taon siyang mas bata para maging estudyante niya. Pagkatapos ay sabik niyang tinanong kung ano ang dapat niyang gawin para magsanay hanggang noon, at sinabi lang ni Zem na magpahinga siya at huwag nang subukan ang anumang mapanganib tulad ng paghabol muli sa Steppenman. Mabilis na pumayag si Renee at masayang tinawag si Zem na kanyang amo. Kinabukasan, nagtungo ang aming mga nakaligtas sa Bounty Guild sa pag-asang makakuha ng impormasyon tungkol sa Steppenman, ngunit tumanggi ang babaeng may pusa sa counter na magbigay ng detalye tungkol sa mahahalagang bounty ng madali at mabilis na nakilala si Nick bilang dating miyembro ng Masters of War. Sa halip, binigyan niya sila ng simpleng gantimpala, itinalaga sa kanila ang isang lalaking nagngangalang Hale Hardy, at nangakong gantimpala na $200,000 kung mahuhuli nila ito. Habang tinatawag ng resepsyonista ang pangalan ng kanilang grupo, nagsimulang magbigay pansin ang iba pang bounty hunter sa silid at agad silang nakilala, kung saan isa sa kanila ang nanunuya sa kanila dahil hindi sila marunong kung paano talaga gumagana ang bounty hunting. Hindi papayag na palampasin iyon, ang ating gambling queen na si Chana ay nagtaya sa lalaki, inaalok siya ng pagkakataon. Pagkatapos makuha ang kanilang misyon, nagtungo ang mga nakaligtas sa mga squatter na kilala bilang garbage collection. Sa pag-asang matuntan ang kanilang target doon, lumapit ang grupo sa bantay ng gate at sinubukang kumuha ng impormasyon mula sa kanya. Sa halip na makatulong, nagdadaldol lang ang lalaki tungkol sa isang lalaking nagngangalang Greg, na ang aso ay kamakailan lang nanganak ng 10 lalaking tuta, at nang malapit ng sumuko at umalis ang mga nakaligtas, dahil natanto nilang wala silang makukuhang kapaki-pakinabang mula sa kanya, bigla siyang nagbabala sa kanila na huwag kailanman makasalubong ang isang nagngangalang Nelgava. Sa kanilang paglalakbay sa lugar, sinubukan silang holdupin ng isang grupo ng mga salarin, ngunit madaling natalo ng grupo ang mga ito at napilit ni Nick ang pinuno na sabihin na malamang na matatagpuan ang taong kanilang hinahabol sa mga silid tulugan. Sumusulong ang grupo, dumadaan sa mga squatter at nakikita mismo kung gaano kasama ang kalagayan ng mga taong naninirahan doon. Mabilis na nakilala ni Kazuna ang lugar at sa lalong madaling panahon, natagpuan nila ang kanilang target. Sinubukan ni Hale na tumakas pero mabilis siyang tinalian ng lubod. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang kalbong lalaki, na nagpakilalang si Nelgava, at sinabing si Hale ang kanyang pasyente. Hinihiling niyang malaman kung bakit kalmado nilang tinatanggap ang pasyente niya. Maikling pagtatalo pagkatapos, napilitang pinayagan sila ni Nelgava, na nagtatalo na ang isang makasalanan na tulad niya ay hindi mapapatawad sa kanyang mga kasalanan. Ibinunyag na si Nelgava, tulad ni Zem, ay dating pari rin at sapat ang kwalipikasyon upang gamutin ang mga sakit na lubhang nakakahawa, ngunit sa ilang hindi malamang dahilan,
siya ay nakulong na ngayon sa mga squatter. Sinusubukan ni Kazuna na tanungin si Nelgava tungkol sa lalaking naglalakad, ngunit wala silang nakuhang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa kanya. Bumalik ang mga nakaligtas sa guild para kunin ang kanilang gantimpala, at sinamantala ni Chana ang pagkakataong ipagyabang kung gaano kadaling nanalo siya sa pastahan. Kinokolekta niya ang kanyang panalo at diretso sa counter, nililaber ang lahat ng miyembro ng guild ng inumin, na nagpanalo sa kanilang puso. Kinabukasan, nilapitan ng mga nakaligtas ang resepsyonista, umaasang makakuha ng impormasyon tungkol sa lalaking naglalakad. Sinabi niya sa kanila na hindi siya gaanong marunong, pero binanggit niya ang isang kainahinalang tao na nakitang nakikipag-usap sa mga bata, itinuro niya si Olivia, na nakaupo kasama si Rihanna. Nagiging maingat ang mga nakaligtas kay Olivia at nagpa siyang mag-imbestiga pa, nagtataka kung siya ba ang may sala. Inutusan ni Nick ang kanyang team na harangan ang lahat ng labasan, at habang nagtatanong siya kay Olivia, kung saan siya noong 2 gabi na nakaraan at kung kinidnap niya ang mga bata, biglang tumalon ang babae ng mataas sa hangin, lumikha ng butas sa bubong, at nakatakas. Mamaya sa bahay aliwan, nag-usap sila hanggang sa dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Agad na nakilala ni Zem ang may edad ng babaeng blonde bilang si Ada, at inamin ni Nick na tagahanga siya ng sikat na swashbuckler ng maalamat na party grand chef. Pagkatapos ng mabilisang pagpapakilala, humingi ng paumanhin ang babae para sa magulong pag-uugali ng kanyang anak na si Rihanna, na lubos na sinasang-ayunan ni Zem. Dahil doon, nagalit ang bata, iniisip na ganap na duwag ang kanyang amo. Pero sinabi nito na hindi siya maaaring maging amo niya dahil takot siya sa maliliit na batang babae, mula nang magsinungaling ang isa at ipinabilanggo siya sa kalahati ng kanyang buhay. Idinagdag niya na ngayon literal na naninigas ang kanyang katawan sa paligid ng mga batang babae na katulad niya, at nakakalimutan niyang huminga. Tinanong niya kung paano siya pinrotektahan ito mula sa mga kidnapper at sumagot si Zem na sinumang nasa hustong gulang ay magliligtas sa isang bata na nasa panganib, pero baka nangangahulugan ito na gumagaling na talaga siya. Pagkatapos ay binitawan ni Rihanna ang buong 15 taong gulang na bagay, at tumanggi si Ada na ipakasal ang kanyang anak sa isang kainahinayang pari, ngunit tumanggi pa rin si Rihanna sa kasal, sinasabing mataas ang kanyang pamantayan para sa isang kasintahan at si Zem lang ang gusto niyang maging amo. Sa puntong iyon, nagiging seryoso ang mga bagay at pinayuhan ni Ada ang grupo na itigil ang kanilang walang kabuluhang misyon, ngayong nakita na nila mismo na ang Steppenman ay malayo sa kanilang kakayahan. Lumapit si Nick at sinabi sa kanya na wala siyang karapatang pigilan sila, kaya naman sinagot siya nito na isa siyang babong bata na walang kalamnan. Tinanggap ni Nick iyon at sinabing hindi pa rin siya makakarelax habang sunod-sunod na kinikidnap ang mga bata. Nilinaw ni Ada na susuko siya para iligtas ang sarili at siniguradong hindi magiging ulila si Rihanna, kaya tinanong ni Nick kung siya na lang ang magsanay sa kanyang grupo. Napanood niya ang pagyuko ng pinuno ng partido ng walang pag-aalinlangan, na nagpanalo sa kanya, at sinimulan niya ang kanilang pagsasanay sa pamamagitan ng paghahain ng sopas na naglalabas ng kanilang potensyal sa mahika dahil ang tamang paggamit ng mahika ang tanging pagkakataon nila upang magkaroon ng pagkakataong lumaban kay Steppenman. Pagkatapos ay sinanay niya si Nick sa parehong uri ng mahikang pampalakas na ginagamit ng Steppenman, na tinatawag na light body, at sinabihan siyang tumalon sa isang lubod na nakabiti ng 10 beses. Nagulat niya ang lahat ng madali niyang nalampasan ito hanggang sa ika-9 na pagtalon na nagdulot ng pagbagsak niya ng nakaluhod sa semento. Mamaya ng gabing iyon, muling nakakuha ng isa pang dalaga ang nakakatakot na kamay ni Steppenman, ngunit dumating si Nakazuna at Curran para iligtas ito. Nagulat si Zem na palagi siyang tumatama sa eksaktong oras, at nang tanungin ni Nick kung si Olivia siya, nag-glitch ang mukha ng lalaki sa loob ng 1 segundo bago siya tumakbo papunta sa isang bubong. Sinabi ni Kazuna na walang ordinaryong tao ang makakagamit ng ganito karaming salamangka at malamang na gumagamit siya ng magic item. Kaya dumaan si Nick sa isang lumang kaibigan at binayaran ang espesyalista sa artifact ng pagkain kapalit ng impormasyon. Sinabi ni Leon sa kanya ang tungkol sa isang art ipac na tinatawag na hiyas ng hari ng ilusyon na nagtatago sa presensya ng gumagamit at ipinaliwanag na ang spell nito ay maaaring masira sa pamamagitan lamang ng pagbanggit sa pangalan ng gumagamit, isang bagay na sinubukan na ni Nick. Pero sabi ni Leon, gagaan na lang yun kung sigurado siya kung sino yon.
Kinabukasan, halos nagba-backflip si Nick sa pagsasanay, na nagpapaalala sa kanya noong unang beses siyang nagsimula bilang bata. Pinatayo siya ng kanyang dating instructor ng mga pisikal na kasanayan bago pa man siya humawak ng mahika, at sinabi sa kanya na ang kanyang maliit na pangangatawan ay hindi kailangang maging kahinaan niya. Sa kasalukuyan, gumawa si Nick ng ilang buong galaw ng Spider-Man at nakarating na may pinakamataas na aura, bagaman hindi pa rin niya lubos na makontrol ang spell ng Light Body. Pagkatapos ay nagdala si Zem ng magandang balita na may malakas siyang lead sa Stepangman, at kasama nito, nagtungo sila sa mga squatter kung saan walang bago maliban sa katawan ng isang batang bagong dating. Habang papalapit sila para suriin ang bangkay, binalaan ni Kazuna ang lahat sa pamamagitan ng telepathy na sinusundan sila, at biglang sinugod ni Nick ang isang nakasuot ng balabal. Ginagamit niya ang Light Body para iwasan ang mga nakakatakot na suntok nito, pero ang spell na iyon ay nagpapatunay lang sa hinala ni Olivia na siya si Stepangman. Sinimulan niyang sirain ang mga riles na parang gawa sa papel de tissue, at sinagot ang paboritong pamamaraan ni Kazuna gamit ang sarili niyang mga klon ng anino. Sinamantala ni Mick ang pagkakataon at sinigawan si Olivia na aminin na lang, kaya naman casual na binaba ng babae ang kanyang hood at inamin ito. Sinabi ni Olivia na talagang nadismaya siya na si Stepangman pala ito at ipinaliwanag na habang buong pagmamalaking nagko-cosplay siya bilang siya, hindi siya ang tunay na kidnapper at nagkataon lang na pareho silang may hobby na pagtalon mula sa bubungan. Sa kabila nito, sabay nilang binuksan ang kabaong sa punerarya at hindi muna napansin ang anumang kakaiba sa katawan, ngunit sinabi ni Olivia sa kanila na tingnan ng mas malapit, at talagang perpekto ang hitsura ng batang babae, na nangangahulugang nililinlang ng mahika ang kanilang pandama. Iminumungkahi ni Kazuna na mas maingat nilang suriin ang katawan, at doon nila natagpuan ang isang piraso ng hiyas ng hari ng ilusyon. Sa sandaling magtagumpay si Olivia, makikita ang tunay na itsura ng batang babae. Pabalik sa bahay aliwan, kinilala siya bilang anak ng isang tumakas na anak ng panday. Sinabi ni Zem na dahil itinapon ang bangkay kasama ang basura, malaki ang posibilidad na nagtatago pa rin ang salarin sa lugar na iyon. Gaya ng ipinangako niya, ibabalik nila ang batang babae sa kanyang mga magulang at makakamit ng katarungan. Tahimik na inamin ni Zem na may maganda siyang ideya kung sino talaga si Stepangman. Kinabukasan ng gabi, muli na namang nahuli ni Mick si Stepangman sa isang bubungan. Tinutukso niya ang walang mukhang figure dahil sa pagkabigo nito sa kanyang palihim na pag-atake, at nagulat siya nang purihin siya ng lalaki sa kanyang pinakintab na martial arts. Nagbago ang tono ni Mick at nagtanong kung bakit patuloy pa rin siyang gumagamit ng parehong taktika kahit alam niyang nabuking na ito, pero sumagot si Stepangman sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang mga kadena. Si Mick ay sumugod para sa malapitang labanan at sinabing nalaman niya ang dahilan sa likod ng mga pagdukot, lalo na malapit sa mga lugar kung saan kinokolekta ang basura. Hindi naniniwala si Stepangman pero pinigilan ni Mick ang kanyang sipa ilang pulgada lang mula sa mukha nito at umatras. Itinuturo niya kung paanong kainahinala at labis na kwalipikado ang doktor na nagpapatakbo ng pananaliksik sa mga squatter area, at walang pag-aalinlangang binabanggit ang pangalan ni Nelgova. Habang naghihiwalay ang mga ulap at tumatama ang liwanag ng buwan sa kanyang mukha, nawawala ang belo ni Nelgov habang binabati niya si Nick sa pagtuklas ng katotohanan. Sabi ni Nick, naging malinaw ang lahat nang malaman nilang may yellow demon sickness ang mga bata at walang paraan na kakalat ito mula sa mga squatter sa mga batang tagalungsod ng walang ilang maruming bastardo na nagmamanyobra, pagkatapos ay ngumiti siya na sinabihan siya ng kanyang doktor. Idinagdag niya na si Zem din ang nakaisip ng plano na kidnapin ang mga bata para gamitin bilang mga paksa sa pananaliksik sa isang baliw na paghahanap ng lunas, dahil malinaw na hindi nais makipag-usap si Nelgova. Si Nick ay sumugod at nagpakawala ng brutal na combo na binasa ng matandang lalaki na parang libro hanggang sa tumama si Nick ng sipa na napakalakas na tumagos sa bubong at nagpabagsak sa kanilang dalawa sa bodega sa ibaba. Buong kay-abangan niyang pinasalamatan ang doktor sa palaging pagdaan sa parehong daan, at dumating na ang natitirang miyembro ng koponan na handang sakmalin ang kanyang kulubot na katawan. Sinamantala ni Zem ang pagkakataong tanungin kung bakit niya pinatigil ito sa mababang antas, at sinabi ni Nelgova na lahat ito ay para sa kanyang anak.
Pero alam na ni Zem na ang sakit na dilaw na demonyo ay isang sakit na nakukuha sa pakikipagtalik at sinasabing nagkaroon ang batang babae nito nang hindi sinasadya mula sa sample ng pasyente habang sinusubukang sundan ang yapak ng kanyang ama, kahit walang nag-atubiling magpakalat ng masasamang tsismis. Ang matandang doktor ay nagalit ng labis-labis tungkol sa kung bakit namatay ang kanyang anak na babae at bumagsak habang sinasabing handa na siyang isakripisyo ang kahit ilang bata hanggat kailangan upang mahanap ang lunas na kailangan ng kanyang anak. Naramdaman ni Zem na nadismaya sa senior na minsan niyang hinangaan at tinanong kung paano niya nagagawang mabuhay kasama ang sarili niya. Sabi ng doktor, nagiging mapaniniwalaan siya at dapat niyang maintindihan na lahat ay may madilim na bahagi. At bilang ama, mas mahalaga ang kanyang tungkulin kaysa sa iniisip ng iba tungkol sa kanyang mga baluktot na pamamaraan. Sabi ni Zem, sapat na ang narinig niya at ibinalik niya ang lalaki sa katotohanan. Tinanong niya kung naaalala pa ba ng doktor ang batang babae na ninakawan niya ng buhay, pagkatapos ay nagalit siya dahil nakalimutan na ng kalbong matandang lalaki ang isa sa maraming biktima nito. Sinabi niya sa kanya ang itsura ng mga magulang nito nang ibalik niya ang walang buhay na katawan nito at kung paano nagluksa ang buong kapitbahayan na may luha. Pinapaalala sa kanya ni Zem na ang lahat ng batang iyon ay hindi lang mga walang pangalang ligaw at minamahal ng isang tao, katulad ng pagmamahal sa kanyang anak. Humihingi ng paumanhin si Nelgova at inaamin na nagkita siya ng isang pari nang hindi sinasadya at kumapit sa kanya tulad ng desperadong lint hanggang sa matanggap siya bilang pari. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Zem na Nagel iligtas siya ng buhay sa pamamagitan ng kanyang klinika at sinabi niya ito sa mga tao. Siya ay palaging tunay na doktor. Nang marinig pa rin ng lalaki na naglalabas ng nakal-alasong positivismo, natawa ang kalbong lalaki hanggang sa umubo siya ng dugo at sinabing hindi malulutas ng pagpigil sa kanya ang lahat. Pero naninindigan si Zem at sinasabing haharapin niya ang anumang dumating, hakbang-hakbang. Sige, nararamdaman ni Kazuna na may mapanganib na bagay na mabilis na papalapit, at sa sandaling babalaan niya ang grupo, isang sinag ng enerhiya ang tumagos sa dibdib ng matandang doktor. Lumalabas ang isang puting nakamaskarang kabalyero at sinasabi sa doktor na oras na para sa kanyang walang hanggang pagtulog. Sabi niya dumating siya para iligtas siya, pero nagbago ang mga utos, tapos nagyayabang pa na binasag niya ang bato ng kanilang mahalagang hari ng ilusyon na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Sumagot lang si Nelgova na natataka na ang kanyang kapalaran nang piliin niyang mahuli. Nang subukan siyang abutin ni Zem, itinapon siya ng nakamaskarang kabalyero sa pamamagitan ng telepathy at sinabihang huwag sayangin ang awa sa kanyang mga kaaway, nilalay siya upang iligtas ang sarili. Nagmamadaling pumasok sina Kern at Chana para tumulong, ngunit mas mabilis gumalaw ang puting mask kaysa sa kaya nilang subaybayan ng kanilang mga mata at pinadala silang lumilipad na parang sinipa sila diretso sa Narnia. Habang ginagamot ni Zem ang doktor, sinabi niya rito na palagi siyang nagkakamali sa pamamagitan ng pagkalimot na unahin ang kanyang mga kasama, pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang sinasabing kabaitan na walang iba kundi isang makasariling pangangailangan upang iligtas ang mga walang magawa, at nilinaw na ang ganitong pag-iisip ang sisira sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos noon, sinabi ni Nick na kailangan nilang gamitin ang union pero natigilan siya nang makita niyang halos hindi na makatayo ang lahat. Mabilis siyang pinabalik ni Olivia sa katinoan sa pamamagitan ng pag-aalok na bilhin ang oras para makapili siya, at nang bigyan ni Zem ng pahintulot, nagpakita ng galing si Ginang Jackie Chan at sinipa si White Mask sa ibang dimensyon. Ibinubunyag niya kung sino ito at buong pagmamalaking ipinakikilala ang sarili bilang maraming bagay, ngunit ngayon siya ang Dambi Mami na narito upang ilagay ito sa tamang lugar. Sabi ni White Mask, nasira ng sobrang kaalaman ng pusa at sinugod niya ito gamit ang kanyang espada, na casual niyang nasalo na parang mainit na patatas bago niya ito sunod-sunod na sinipa na nagbasag sa maskara nito at napilitan itong umatras. Habang nagsisimulang gumaling ang White Mask, naisip ni Olivia na hindi niya kayang sirain ang sinaunang kagamitan, ngunit pinagsama ni Nick at Zem ang kanilang kapangyarihan at sa kauna-unahang pagkakataon, talagang nagpanik ang White Mask, na pagtantong nakahanap siya ng karapat-dapat na kalaban. Pinabilis niya ito at gumamit ng mahika ng grabidad para ipako si Olivia sa lupa. Pagkatapos nito, halos maduraj niya ang ating pangunahing tauhan gamit ang isang espada na talagang mas mabigat pa sa bundok,
kaya lumipat si Nick sa isang diskarte na nakabatay sa bilis, na unang nagkamali si White Mask na isang simpleng spell sa paghakbang, bagaman mabilis niyang nalaman na talagang tumatalon si Nick sa kalagitnaan ng hangin. Samantala, sa sandaling akalain ni Olivia na oras na para pumunta sa langit, napansin niyang hamina ang puwersa at nakalaya siya mula sa spell ng grabidad. Habang abala si White Mask sa mabilisang paggalaw ni Nick sa ere, si Olivia ay sumugod na parang si Sonic the Hedgehog at sinipa ang isang malaking bato patungo sa kanya na bahagyang naiwasan nito. Pagkatapos ay nakatuon si White Mask kay Nick at nahuli niya ito, naniniwalang nanalo na siya, ngunit biglang dumating si Kazuna na parang shuriken at tinamaan siya mismo sa mukha. Gayunpaman, hinayla niya ito na parang walang nangyari at sinabing tapos na siya sa araw na iyon bago gumawa ng dramatikong pag-alis na parang nuclear. Lahat ay nakatakas mula sa mga labi ng buo, ngunit agad na nagmadali si Zem sa tabi ng kalbong doktor. Ibinunyag ng matandang lalaki na siya mismo ay may sakit na dilaw at hindi na magtatagal, kaya habang lumilindol ang gusali, binalaan ni Kazuna ang lahat na wala na silang oras. Sa gayon, nagmadali silang lumabas ng bumabagsak na gusali. Kinabukasan, nagluluksa si Zem sa pagkawala ng isang dakilang tao mula sa mundong ito. Nag-aalok ng kaunting ginhawa si Nick, at sinabi ni Karen sa kanya na ginawa niya ang lahat ng makakaya niya. Pagkatapos panasan ang ilang luha ng kalalakihan, muling nagtipon sila habang sinasabi ni Kazuna na sa wakas ay sarado na ang malaking kaso, bagaman pinaalalahanan siya ni Olivia na ang White Mask ay bahagi lamang ng mas malaking organisasyon. Laging may pinakamataas na tao na nagmamanipula mula sa anino, at sa kanilang imbakan ng mga sinaunang armas, maaari silang magdulot ng iba't ibang uri ng kaguluhan. Nang marinig ito ni Nick, bumaling siya sa berde ang buhok na babaeng halimaw at tinanong kung sino talaga siya sa lahat ng ito. Mapaglarong tinawag niya siyang naughty, dahil nagtanong pa siya bago niya casual na ibinunyag na tulad ng Sword of Bonds, dala niya ang titulong Sword of War. Mula ng araw na iyon, karamihan sa kanilang araw ay ginugugol ng mga nakaligtas sa kama, na pagtatanto kung gaano talaga sila kaina matapos harapin si White Mask. Habang nakatingin sa isang sirang lumang espada, naaalala ni Nick ang pagiging nasa karwahe kasama ang kanyang mga magulang papunta sa bahay ng kanyang tiyuhin na si Argus. Nang marinig niya ang pagtahimik ng kanyang ama at itulak siya ng kanyang ina na parang laruan sa isang nakatagong kompartimento at sabihing mahal nila siya. Naririnig niya ang pagbangga ng mga espada at may sumisigaw na Tin Raider sila ni Argus, at halos makatakas siya sa matabang lalaking kinuha ang pera at sinuri pa ang kompartimento. Pero lalong lumala ang swerte ni Nick nang makasalubong niya ang isang malaking lalaki na may kutsilyo, kasabay ng paghabol ng mataba. Sa pagpikit pa lang niya, tinapos na ng malaking lalaki ang naglalakad na Big Mac at bamulong ng paghingi ng paumanhin. Nang malaman ni Nick na ang lalaki ay talagang kanyang tiyuhin na si Argus, naging estudyante siya nito, dahil sa pagsisisi na walang silbi at hindi niya nagawang protektahan ang kanyang mga magulang. Nagtatanong kung ano ang nagawa niya para mabago ang nangyari, nakahiga si Nick sa kama habang lalong nagiging madilim ang kanyang mga iniisip hanggang sa makatulog siya. Nagising siya sa tunog ng malakas na pag-ulan at malapit na pag-awit ng Agatha. Nang mahulog ang payong na ipinahiram niya at tumama sa ulo nito, nagkaroon sila ng tahimik at matamis na sandali, nag-uusap hanggang madaling araw. Samantala, kinuha ni Zem ang klinika ni Dr. Nelgova at tunay na natagpuan ang kagalakan sa pagtulong sa mga tao mula sa mga squatter na pinakakailangan ito. Natanto niya na imposibleng kamuhian niya ang doktor at sa wakas ay tinanggap ang kanyang makasariling pagnanasa habang nakikita niya ang ngiti sa mukha ng isang pasyente. Pabalik sa bahay ni Chana, ginugugol niya ang mga gabi na hindi natutulog, nagmumuni-muni tungkol sa kanyang buhay. Kahit patuloy siyang nananalo sa mga postahan at halos lumalangoy sa kayamanan, tila walang laman ang lahat hanggang sa matikman niya ang masarap na sopas na nagpapaalala sa kanya sa isang mahal na kaibigan na siguradong magkakagusto rito. Kinabukasan, nag-check-in si Karen sa lahat at tinanong kung maayos ba ang kanilang kalagayan. Nang mapansin ni Kazuna ang ginagawa ni Zem sa kanyang libreng oras, binanggit niya ang kanilang napagkasunduang hindi makialam sa buhay ng bawat isa. Isang patakaran na ngayon ay nagpaparamdam na mas malamig dahil pagkatapos ng trabaho ay natapos at naghiwalay-hiwalay sila. Nang gabing iyon, binisita ni Kazuna si Zem sa klinika, at nang sabihin ni Zem sa kanya na umalis,
sinabi ng batang hindi niya kailangang makialam sa buhay nito para lang bantayan siya sa isang mapanganib na lugar. Dumadaan din si Kern kinabukasan ng umaga, at sinubukan ni Kazuna na basagin ang katahimikan. Pero nang malaman niyang nag-almusal sila nang wala siya, agad siyang nagalit. Habang naglalakad siya sa mga kalye, inis na hindi pa rin niya maalis si Kalyo sa kanyang isipan, nakita niya ang isang batang babae na nahuhulog sa parehong panlulokong naranasan niya noon at pinagsabihan niya ang maruming negosyante. Pagkatapos noon, nagkabanggaan sina Nick at ang iba sa kanya at inimbita siya sa festival. Pumayag siya sa sandaling sinabi ni Chana na may masarap na pagkain. Ang pagiging kasama niya ang kanyang mga kaibigan ay nakakatulong upang mawala ang pagkabigo mula sa kanyang dating koponan, at ipinangako niyang gagampanan ang kanyang tungkulin bilang isang mapagmataas na dragon iyan na nakikipagtulungan sa sangkatauhan upang makatulong sa pagliligtas sa mundo. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Olivia na may dalang balitang nakakagulat tungkol sa pagbabalik ng Demon Lord at pagkakasangkot ni White Mask. Ngunit mabilis ding umamin na lahat ng iyon ay nasa isip niya lamang at ang tanging tunay niyang kakayahan ay ang paggawa ng pekeng balita. Nalulungkot si Kern nang makita ang lahat na magkakasama, at sa wakas ay inamin niya na mag-isa lang niya iniisip ang nawalang bato ng Dragon King, kahit na masaya siya kasama ang lahat. Sinabi ni Chana sa kanya na maaari niyang habulin ito, ngunit sa pagkakataong ito kasama ang buong grupo at sinabing hindi na epektibo ang kanilang patakaran kung gagawin niyang trabaho para sa grupo ang kanyang personal na pakikipagsapalaran. Tumalon si Nick at sinabing walang takot sa trabaho ang mga nakaligtas. Nalulugod si Kern sa ginawa nila, at habang nakataas ang kamay nilang lahat na parang nagpo-pose para sa isang awkward na group photo, nagliwanag ang paputok sa kalangitan. Pinanood nila ang nakasisilaw na pagpapakita ng magkasama bilang isang koponan na may panibagong tiwala sa isa't isa.